Ang magandang dalagitang ito ay nagtali ng kanyang buhok, nagpalit ng mataas na takong at umakyat sa itaas para magsimulang maging abala. Ang kanyang kapatid na babae ay nakatayo sa tabi na may masamang kislap sa kanyang mga mata. Dinampot niya ang kable sa lupa at hinila ito ng malakas. Dahil sa kable ay nahulog si Hong Taera na nakatayo sa hagdan. Bago pa siya bumagsak sa lupa, mabilis siyang lumundag at hinawakan ang sulok ng chandelier. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa at malapit nang mawalan ng malay, may mga kakaibang imahe na lumitaw sa isip ni Hong Taera. Nasa isang madilim siyang pabrika, nag-iisang nakikipaglaban sa maraming tao. Walang tigil ang pisikal na labanan. Mabilis na natapos ang mga imaheng ito. Sa huli, tiningnan ni Hong Taera si Jiang Kyujin, pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Agad na dinala ni Jiang Kyujin si Hong Taera sa ospital. Pagkausap ng doktor, dahil sa pinsala sa ulo, ang memorya ni Hong Taera ay naapektuhan at unti-unti niya itong maaalala. Si Jiang Kyujin ay nakiramdam, pagkatapos ay binigyan niya ang doktor ng isang bag ng pera at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Hindi nagtagal ay nagising si Hong Taera. Agad na tinanong ni Jiang Kyujin kung may naalala na siya. Umiling si Hong Taera at sinabing nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, isang babae ang nakikipag-away sa iba. Tila si Hong Taera ang babaeng iyon. Pagkagising, sabik si Hong Taera na lumabas ng ospital at umuwi. Ngayon ang magandang araw para magtagumpay ang karera ni Pyo Jae-hyun. Si Pyo Jae-hyun at ang dalawa pa niyang kaibigan ay nagsasagawa ng isang proyekto sa pananaliksik. Naglagay sila ng neural chip na tinatawag na Clover. Nilagay sa noo ng isang chimpanzee. Sa pagkabit lang ng chip na ito sa ulo, ang mga tao ay makakapaglipat ng kaalaman na gusto nilang matutunan sa utak sa pinakamaikling panahon, isang madaling paraan upang matuto ng hindi nahihirapan. Lahat ay tuwang-tuwa. Sa ilalim ng epekto ng chip na ito, pagkatapos lamang ng kalahating laro ng pagsasanay, ang chimpanzee ay naging bihasa sa paglalaro ng shooting game at kaya pang ang talunin ang isang profesional na manlalaro. Pagdating sa bahay, si Hong Taera ay nakasuot ng eleganteng damit, ngunit kailangan pa rin niyang mag-ingat na takpan ang mga peklat sa kanyang katawan. Kahit sa kanyang dibdib o sa kanyang tenga, mayroon siyang lumang peklat. Sa oras na ito, si Ko Hae-soo ay naglalaro ng laro ang baril sa tabi niya. Tinutok ito sa kanya at kunwari ay bumaril. Mahina si Hong Taera sa pagbaril. Galit siyang sumigaw at pinagsabihan ang kanyang anak. Maliwanag na alam din ni Ko Hae-soo na takot ang kanyang ina sa baril, kaya't nangako na lang siya na hindi na niya itututok ang baril sa kanyang ina sa susunod. Sa victory party, patuloy na sumasagot si Pyo Jae-hyun sa telepono dahil sa kanyang matagumpay na karera. Plano niyang tumakbo bilang presidente sa susunod na termino. Maraming partidong pampulitika ang gustong kumuha sa kanya at si Jang Do-jin ay isa sa kanila. Ngunit si Pyo Jae-hyun ay walang interes sa kasalukuyang mga partido. Plano niyang tumakbo bilang isang independent. Si Jang Do-jin ay nagalit sa pagtanggi. Sa pampulitikang labanan, kung hindi ka kaalyado, ikaw ay kalaban. Ang walang partido ay walang pagbubukod. Sa pagdiriwang na ito, ginamit ni Jang Do-jin ang pagkakataong kumuha ng alak upang makipagkita kay Jang Kyujin ng pribado. Hindi niya pinansin na siya ay isang may asawang lalaki. Ang kanyang asawa, si Ko Hae-soo, ay isang news announcer. Gabi na siya umuwi ngayong gabi dahil sa trabaho. Samantala, si Ko Hae-soo sa istasyon ng DC ay nakatanggap ng isang misteryosong regalo. Sa loob ng kahon ay may ilarawan lamang ng isang babae. Ang babaeng ito ay eksaktong kapareho ng babaeng nakikipaglaban sa isip ni Hong Taera. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na nagsasabing ang babaeng ito ang pumatay sa ama ni Ko Hae-soo na may palayaw na numero 50. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan, pumunta siya sa Hanun Psychiatric Hospital. Kinabukasan, sinimula ni Ko Hae-soo ang investigasyon tungkol sa psychiatric hospital na ito. Kapag pinag-uusapan ang Hanun Psychiatric Hospital, palaging nakakaramdam ng pagiging pamilyar si Hong Taera. Tinanong niya si Ko Hae-soo kung bakit niya gustong imbestigahan ang lugar na ito. Lubos na pinagkakatiwalaan ni Ko Hae-soo si Hong Taera, kaya't sinabi niya rito ang tungkol sa larawan. Sa pagkakita sa pamilyar na larawan, labis ding naapektuhan si Hong Taera. Tutulungan kaya siya ng dalagang lumilitaw sa kanyang isip na mabawi ang kanyang mga alaala? Sa lihim na pag-iisip na ito, nag-alok si Hong Taera na samahan si Ko Hae-soo sa pag-imbestiga. Sa isang iglap, dumating na silang dalawa sa Hanun Psychiatric Hospital. Pagkababa pa lang ng sasakyan, napansin ni Hong Taera ang isang laundry truck na may kaparehong uniforme ng numero 50. Agad siyang sumunod sa laundry truck. Kinuha ni Ko Hae-soo ang larawan ng numero 50 at tinanong ang staff kung mayroon bang ganoong tao. Ang sumalubong kay Ko Hae-soo ay si Ko Seong-chan. Nais malaman ni Ko Seong-chan kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot si Ko Hae-soo na nakatanggap siya ng impormasyon na ang taong may palayaw na numero 50 ay may kinalaman sa pagpatay sa kanyang ama. Halos lahat ng tao sa bansa ay nakarinig tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ko Hae-soo dahil siya ang dating presidente. Sinundan ni Hong Taera ang laundry truck papunta sa isang sulok ng ospital. Pumasok siya sa isang abandonadong bahay. Habang dumadaan sa isang pasilyo at tinitingnan ang salamin sa dingding, ang kanyang refleksyon sa salamin ay eksaktong kapareho ng numero 50. Umikot si Hong Taera at tiningnan ang silid na ito. Ang silid ay ang lugar kung saan nakipaglaban ang dalaga sa isang grupo ng mga tao na nakita niya sa kanyang isip. Dahil doon, isang matinding sakit ng ulo ang sumunod.
Mas naging malinaw ang alaala ni Hong Taera. Sigurado siya na ang babaeng may palayaw na numero 50 ay siya. Bumalik ang panahon, 15 taon na ang nakakaraan. Nanalo ang ama ni Ko Haisoo sa pagkapangulo. Sa araw ng kanyang panunumpa, ang numero 50 sa kabilang gusali ay direktang tinarget ang puso ng presidente at pinatay siya sa isang putok lang. Sa sandaling ito, tumunog ang alarma sa psychiatric hospital. May nakakita kay Hong Taera na aksidenteng nakapasok dito. Dali-dali ipinaliwanag ni Hong Taera na naligaw siya, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga taong iyon at agad siyang inatake. Ginantihan ni Hong Taera ng ayon sa kanyang instinct. Ang kanyang mga galaw ay tulad ng agos ng tubig na parang isang conditioned reflex na nakaukit na sa kanyang mga jin. Sa oras na ito, lumitaw si Ko Seong-chan. Nakita na ni Hong Taera ang lalaking ito sa kanyang panaginip. Wala siyang oras para mag-isip ng sobra, patuloy siyang lumaban. Ang lahat ng malalakas na lalaki rito, pinagsama-sama, ay hindi niya kalaban. Si Hong Taera ay nakipaglaban ng mag-isa laban sa 100 at nang makita ang pagkakataon ay tumakas. Kasabay nito, nalaman ni Ko Haisoo na walang numero 50 sa ospital. Nang akmang aalis na si Ko Haisoo, isang papel ang isiniksik mula sa labas ng pinto. Sinabi ng kabilang panig na may alam sila tungkol sa numero 50 at hiniling na makipagkita kay Ko Haisoo. Si Kim Sun-deok, ang direktor ng psychiatric hospital, nang malaman na nagtanong si Ko Haisoo tungkol sa numero 50, ay galit na galit. Ang numero 50 ay nawala na 15 taon na ang nakakaraan. Kung bakit ngayon lang nag-imbestiga si Ko Haisoo, ipinadala ni Kim Sun-deok si Ko Seong-chan upang imbestigahan ito. Sa puntong ito, nakuha ng kamera ang atensyon ni Kim Sun-deok sa pagmamasahe ni Hong Taera. Hindi maaaring makapasok sa silid na ito ang isang taong hindi pa naglalagay ng fingerprint. Sa pagtingin kay Hong Taera sa video, hinala na si Kim Sun-deok tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng paghahambing ng fingerprint, mabilis na nagtugma ang impormasyon ni Hong Taera sa numero 50 sa sistema. Ang balitang ito ay nagdulot ng pagbabanta kina Ko Seong-chan at Kim Sun-deok. Pinagalitan ni Kim Sun-deok si Ko Seong-chan na sinasabing malinaw na nakita niya noon na ang numero 50 ay nahulog sa bangin at namatay. Sinabi ni Ko Seong-chan na noong taon na iyon, malubha ang pinsala ng numero 50 at nahulog sa bangin, kaya tiyak na namatay siya. Ngunit sa puntong ito, sa katunayan, hindi niya nakita ang bangkay ng numero 50 noon. Labis na kinabahan si Kim Sun-deok. Ngayong bumalik ang numero 50 kasama si Ko Haisoo. Malinaw na sinasabi ni Hong Taera kay Ko Haisoo na ang pag-iral ng numero 50 ay ang kanilang paraan ng pagdeklara ng digmaan. Inutusan ni Kim Sun-deok si Ko Seong-chan na dalhin si Hong Taera sa harap niya. Kailangan niyang malaman kung paano nabuhay si Hong Taera noon. Pagkatapos makatakas, agad na hinanap ni Hong Taera si Jang Kyujin. Binuksan niya ang album ng pamilya at tinanong ang kanyang kapatid na babae kung ang babae sa larawan ay siya, dahil ang babae sa larawan ay mukhang ganap na iba sa numero 50. Hindi nagulat si Jang Kyujin sa tanong niya. Sa halip, tinanong niya kung nabawi na niya ang kanyang alaala. Kaya pala, ang tunay na pagkakakilanlan ni Hong Taera ay numero 50. Si Hong Taera ay ang pangalan ng nakababatang kapatid ni Jang Kyujin. Maraming taon na ang nakalipas, namatay ang tunay na Hong Taera dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Nang malapit nang iulat ni Jang Kyujin ang pagkamatay ng kanyang kapatid, may lumapit sa kanya at binili ang pagkakakilanlan ni Hong Taera. Hindi nagtagal, unang nakilala ni Jang Kyujin si Hong Taera na sugatan at kumatos sa isang ospital sa France. Ganoon na lang, ang numero 50 ay naging si Hong Taera. Ang kanyang misyon ay ang alagaan si Hong Taera bilang kanyang nakatatandang kapatid hanggang sa bumalik ang kanyang alaala. Kung nabawi na ni Hong Taera ang kanyang alaala ngayon, ang kanilang relasyon ay maaaring matapos na rin dito. Iminungkahi ni Jang Kyujin kay Hong Taera na imbestigahan ang kanyang nakaraan, kasama na ang kanyang kasal kay Pyo Jae-hyun. Tila, ito rin ay bahagi ng plano ng ibang tao. Binalaan ni Jang Kyujin si Hong Taera na kung gusto niyang protektahan ang mga taong malapit sa kanya, huwag niyang hayaan na magtagumpay ang sinumang gustong saktan siya. Pagkaalis ni Hong Taera, tumawag si Jang Kyujin. Sinabi niya na nabawi na ni Hong Taera ang kanyang alaala at tapos na ang kanyang misyon. Sa loob ng maraming taon, matagal nang pagod si Jang Kyujin sa pag-aalaga kay Hong Taera. Ngayon na nakalaya na siya, parang nabunutan siya ng tinik. Mas gugustuhin pa ni Jang Kyujin na hindi natanggapin ang pera para matapos ang misyong ito. Ngunit hindi pumayag ang kabilang panig at ginamit ang ebidensya ng kanyang pangangalo niya upang takutin siya. Walang magawa si Jang Kyujin, kaya't sumunod na lang siya sa utos ng kabilang panig. Natatakot si Hong Taera na malagay sa panganib ang kanyang pamilya, kaya't agad niyang pinauwi si Ko Haisoo sa pamamagitan ng kanyang guro. Si Hong Taera naman ay nagmamadaling nag-impake ng kanyang bagahe, handang dalhin si Ko Haisoo papalayo. Habang nagpapanik si Hong Taera, si Ko Seong-chan at ang kanyang mga kasama ay sumugod sa kanyang bahay. Nagbalik ang ilang alaala ni Hong Taera. Minsang nakipaglaban siya sa lalaking nasa harap niya. Hawak ni Hong Taera ang kutsilyo, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Ko Seong-chan na walang armas. Bukod dito, bugbog sarado siya. Akmang kukunin na ni Ko Seong-chan si Hong Taera, ngunit napakalakas talaga ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa simula, mahirap malaman kung sino ang mas malakas, ngunit unti-unting nanghina si Hong Taera. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, nagring si Ko Haisoo sa doorbell. Kinuha ni Hong Taera ang pagkakataon na tumakbo sa labas at humingi ng tulong kay Ko Haisoo. Tinawag niya ang security guard para tingnan ang sitwasyon sa loob ng silid. Nang makita ng grupo ni Ko Seong-chan na hindi maganda ang sitwasyon, tumakas sila. Iminungkahi ni Ko Haisoo na tawagan agad ang pulis, ngunit pinigilan siya ni Hong Taera. Hindi niya maipaliwanag ang sitwasyon
sitwasyon, kaya't kailangan niyang magsinungaling na may nangyari lang na hindi inaasahan. Nagmamadali pa si Ko Hae-soo sa kanyang appointment, kaya't iniwan niya si Hong Tae-ra sa bahay para magpahina. Bago umalis, sinabi ni Ko Hae-soo sa kanya na pupunta siya sa Hanwon Psychiatric Hospital para ipagpatuloy ang investigasyon. Sigurado siya na alam ng mga tao sa Psychiatric Hospital kung sino ang numero 50, ngunit itinatago lang nila ito sa kanya. Nakaramdam ng kaunting sama ng loob si Hong Tae-ra nang marinig ito. Naalala ni Hong Tae-ra nang lumipat si Ko Hae-soo bilang kanyang kapitbahay. Mainit niya itong tinanggap, nangako pa nga silang magiging magkaibigan habang buhay at magsasama hanggang sa pagtanda. Ngayon, tinitingnan ni Hong Tae-ra ang kanilang magkabilang larawan habang umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinuntahan ni Ko Hae-soo si Ko Tae-seon upang makipagkita sa taong nagbigay sa kanya ng papel sa ospital. Isa itong nurse. Sinabi niya kay Ko Hae-soo na 25 taon na ang nakakaraan. Ang dalawang magkapatid na numero 50 ay pumasok sa psychiatric hospital. Habang tumatakas, nakagat siya ng ligaw na aso at nasugatan sa tenga. Siya mismo ang nagamot sa tenga ng numero 50 noon. Malamang, ang lumang record ng medical ng numero 50 ay nakatago sa isang lugar sa basement. Handang tumulong si Hong Yura sa kanila sa paghahanap. Tungkol naman sa dahilan kung bakit napaka-enthusiastic ni Hong Yura, ipinaliwanag niya na ang Hanwon Psychiatric Hospital ay hindi magandang lugar. Maraming kakaibang bagay ang nangyayari doon. Maliban kung sumang-ayon ang direktor ng ospital, wala silang karapatang mag-resign. Matapos ang maikling pag-uusap, umalis si Hong Yura. Napansin ni Ko Hae-soo na may naiwan siya, kaya't mabilis niya itong sinundan. Nakita niya mismo na si Hong Yura ay sa pilitang isinakay sa isang sasakyan. Nalaman ni Ko Hae-soo na binabantayan na siya ng mga tao sa ospital. Pagkatapos sumugod ni Ko Seong-chan sa bahay ni Hong Tae-ra, tinawagan niya si Pyo Jae-hyun. Umaasa siya na uwi agad ito, ngunit sinabi ni Pyo Jae-hyun na abala siya. Bago niya ibaba ang telepono, narinig niya ang boses ni Kim Sun-deok sa telepono. Kaya pala, inakala ni Kim Sun-deok na dinala ni Hong Tae-ra si Ko Hae-soo sa psychiatric hospital. Hindi alam ni Kim Sun-deok kung ano ang gusto ni Hong Tae-ra, kaya't siya mismo ang lumapit sa asawa nito, si Pyo Jae-hyun, para alamin ang kanilang plano. Agad na umalis si Hong Tae-ra para hanapin si Pyo Jae-hyun. Hindi niya alam, si Ko Seong-chan ay nakatago na sa likod ng upuan, inilagay ang kutsilyo sa kanyang liig at pinilit siyang paikutin ang kotse. Nagmaneho si Hong Tae-ra sa isang liblib na lugar. Sinabi ni Ko Seong-chan na ngayong araw ay sisirain niya si Hong Tae-ra dito, at hindi lang siya ang sisirain niya, kundi pati na rin ang lahat sa kanya. Sa pagkarinig nito, isang kahangahangang lakas ang bumulwak sa loob ni Hong Tae-ra. Ibinangga niya ang kotse sa isang puno, dahilan para tumumba si Ko Seong-chan sa likod ng sasakyan. Kinabitan ni Hong Tae-ra ang pagkakataong bumaba ng sasakyan. Pumunta siya sa isang bakanting lot at nakipaglaban kay Ko Seong-chan. Ngunit medyo mahina pa rin si Hong Tae-ra. Nang dahan-dahang lumapit si Ko Seong-chan kay Hong Tae-ra na maihawak na kutsilyo, bigla siyang lumaban. Pagkatapos makatakas, agad na pinuntahan ni Hong Tae-ra si Pyo Jae-hyun. Sa oras na ito, si Pyo Jae-hyun ay nasa press conference upang ipahayag ang kanyang pagbibitiw bilang presidente ng kumpanya. Nagulat si Hong Tae-ra nang sumali si Pyo Jae-hyun sa halalan ng pagkapangulo. Sa sandaling ito, nakita niya si Ko Hae-soo sa bulwagan at sa tabi niya ay si Kim Sun-deok. Nagulat si Hong Tae-ra. Nakita niya si Ko Hae-soo na nakatayo sa tabi ni Kim Sun-deok na nagiging isang batang lalaki. Nakita ni Hong Tae-ra ang batang lalaking ito sa kanyang mga sirang alaala at tinawag siya ng batang lalaki na ate. Sa wakas, naalala ni Hong Tae-ra na mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki. Noon, dinala ni Hong Tae-ra ang kanyang kapatid na lalaki para tumakas mula sa ampunan. Ngunit habang tumatakas sila, hinabol sila ng mga aso. Hindi kinaya ni Hong Tae-ra ang mabangis na mga asong ito na sinanay ng husto. Bukod sa nakagat, siya at ang kanyang kapatid na lalaki ay ikinulong din ni Ko Seong-chan sa isang madilim na silid. Pagkatapos noon, sina Ko Seong-chan at Kim Sun-deok ay nagpatuloy. Pinilit na kunin ang kanyang nakababatang kapatid. Upang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid mula sa pagiging biktima, nangako siya na gagawin ang lahat para kay Kim Sun-deok. Sa pagkarinig nito, inilagay ni Kim Sun-deok ang numero 50 sa katawan ni Hong Tae-ra. Mula noon, siya at ang isang grupo ng mga tao ay nagsimulang sumailalim sa mahigpit na pisikal na pagsasanay. Ito ang kondisyon ng palitan ni Kim Sun-deok kay Hong Tae-ra. Upang mabuhay ang kanyang nakababatang kapatid ng isang normal na buhay, kailangan siyang maging isang elite assassin. Lubos na nagsumikap si Hong Tae-ra. Di nagtagal, naging siya ang pinakamahusay sa mga sinanay. Sa wakas, nagkaroon si Hong Tae-ra ng pagkakataong makita muli ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit natuklasan niya na ang dibdib ng batang lalaki ay mayroon ding numero, ang numero 105. Sa oras na ito, ang ingay sa bulwagan ay nagpabalik kay Hong Tae-ra sa realidad. Lumapit siya at kinuha ang kanyang anak mula kay Kim Sun-deok. Pinayuhan ni Hong Tae-ra si Ko Hae-soo na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Ngunit sumagot ang bata na si Kim Sun-deok ay hindi estranghero kundi kaibigan ng kanyang ama. Napansin ni Hong Tae-ra na may mali. Tinanong niya si Kim Sun-deok kung ano ang layunin niya sa pagbisita kay Pyo Jae-hyun. Umiti lang si Kim Sun-deok at nagsabing nagnanais si Pyo Jae-hyun na tumakbo bilang presidente na nagsisimula pa lamang ang kanilang maluwalhating buhay. Nakakatuwa kung masisira ang planong ito sa loob lamang ng isang gabi. Binalaan ni Hong Tae-ra si Kim Sun-deok na huwag galawin ang kanyang pamilya. Sa entablado, itinutok ni Pyo Jae-hyun ang spotlight kay Hong Tae-ra. Malakas niyang ipinakilala sa lahat na ang babaeng ito ang kanyang asawa. Medyo nailang si Hong Tae-ra nang palibutan siya ng media. Mabilis siyang lumingon at umalis. Tuto si Hong Tae-ra sa pagpasok ni Pyo Jae-hyun sa politika dahil sa labanan sa politika, karaniwang ginagamit
ginagamit ang nakaraan ng pamilya ng kalaban bilang armas sa pag-atake. Nag-aalala si Hong Taera na masaktan ang kanyang anak dahil dito. Ngunit puno ng kumpiyansa si Pyo Jae-hyun at sinabing kung gusto niyang maging presidente, dapat siyang maging handa sa mga lihim na pag-atake. Bukod dito, naniniwala siya na si Hong Taera ay isang mabuting babae. Ang pahayag na ito ay nagbigay kay Hong Taera ng hindi maipaliwanag na damdamin. Pagkatapos ng lahat, hindi pa alam ni Pyo Jae-hyun na isa siyang assassin. Sa pag-iisip nito, tahimik na hinawakan ni Hong Taera ang sugat sa kanyang leg. Sa ilalim ng dilim, bumalik siya sa gubat. Upang suriin ang lugar kung saan sila naglaban ni Ko Seong-chan, mayroon pa ring mga bakas ng chili sauce sa pinangyarihan. Si Ko Seong-chan lang ang nawawala sa kotse. Kumikislap ang pulang ilaw ng signal. Hindi pa lubos na naunawaan ni Hong Taera kung ano ito, nang biglang dumating ang sasakyan ni Ko Tae-seon mula sa malayo. Sinabi niya na nakatanggap siya ng emergency message mula kay Hong Taera, kaya't nagmadali siyang pumunta doon. Nagulat si Hong Taera, hindi siya nagpadala ng anumang mensahe sa kanya. Sa sandaling ito, may lumitaw na anino hindi kalayuan. Pinindot ng kalaban ang detonator at agad na sumabog ang sasakyan ni Hong Taera. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Hong Taera si Ko Hae-soo at maswerteng nakaligtas silang dalawa sa kamatayan. Sa oras na ito, napagtanto ni Hong Taera na may nagpapanggap sa kanya upang akitin si Ko Hae-soo at saktan sila. Pagkatapos umuwi, humingi si Hong Taera kay Ko Hae-soo na panatilihing lihim ang mga nangyari ng gabing iyon. Ayaw niyang mag-alala si Pyo Jae-hyun. Agad na sumang-ayon si Ko Hae-soo, ngunit pinayuhan din niya si Hong Taera na huwag hayaang may mangyari sa kanya dahil siya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang sinseridad ni Ko Hae-soo ay labis na nagpag-guilty kay Hong Taera. Determinado siyang hanapin ang taong gustong saktan silang dalawa at pagkatapos ay hihingi siya ng tawad kay Ko Hae-soo. Galit na sumugod si Hong Taera sa Hanun Psychiatric Hospital. Hindi napigilan ni Kim Sun-deok na palakpakan siya at malakas na purihin ang kanyang kakayahan at tapang na sinabing hindi nagbago ang kanyang husay bilang numero 50 na nangungunang assassin. Binaliwala ni Hong Taera ang panunukso ni Kim Sun-deok at tinanong siya kung gusto niyang patayin si Ko Hae-soo upang itago ang mga nangyari noon. Ngunit sumigaw si Kim Sun-deok, ang gustong magtago ay si Hong Taera. Bakit mo dinala si Ko Hae-soo sa ospital? At bakit ka biglang naging Hong Taera? Walang alam si Hong Taera tungkol dito. Nawalan siya ng alaala sa loob ng 15 taon. Nang dumating siya sa Hanun Psychiatric Hospital, doon lang nagsimulang bumalik ang kanyang alaala. 15 taon na ang nakakaraan matapos matuklasan ang numero 105 sa dibdib ng kanyang nakababatang kapatid. Napagtanto niya na ang pangako ni Kim Sun-deok ay kasinungalingan lamang. Hindi nabuhay ang batang lalaki ng normal na buhay. Sa halip, sinanay din siya para maging isang assassin. Nakahanap si Hong Taera ng pagkakataong tumakas kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Nagmaneho siya ng motorsiklo, nakipaghabulan ng buhay at kamatayan kay Ko Seong-chan sa kalsada. Sa huli, hindi nakatakas ang magkapatid. Napatay ang kanyang nakababatang kapatid ng masagasaan ng sasakyan ni Ko Seong-chan. Si Hong Taera naman ay tumalsik at nahulog sa bangin. Lumipas ang panahon hanggang ngayon, sa harap ng babala ni Hong Taera, kinuha ni Kim Sun-deok ang isang punyal at itinutok sa kanya. Inagaw ni Hong Taera ang kutsilyo, ngunit hindi niya pinatay si Kim Sun-deok dahil may halaga pa rin si Kim Sun-deok ang malaman kung sino ang nag-utos na patayin ang presidente noon. Ibinagsak ni Hong Taera ang isang kwintas bilang paunang bayad para imbestigahan niya ito. Ito ay upang bayaran ang kanyang kasalanan kay Ko Hae-soo. Kapag natapos na ito, doon lang tatapusin ni Hong Taera ang kanyang relasyon kay Kim Sun-deok. Sa ilalim ng banta ni Hong Taera, tahimik na tinanggap ni Kim Sun-deok ang kwintas. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, pinili niyang makipag-ugnayan muna kay Ko Hae-soo. Niyaya ni Kim Sun-deok si Ko Hae-soo para ibigay ang impormasyon tungkol sa numero 50. Ipinahayag niya ng diretsahan na walang numero 50 sa ospital at ang nurse na nagbigay ng impormasyon sa kanya ay isang pasyente lamang dito. Mukhang nalinlang si Ko Hae-soo sa mga baliw na salita niya. Upang patunayan ito, dinala ni Kim Sun-deok si Ko Hae-soo sa isang silid ng pasyente. Nga, nakahiga si Hong Yura sa kama ng pasyente. Ipinaliwanag ni Kim Sun-deok na may malubhang problema sa pag-iisip si Hong Yura at nakatakas na siya ng maraming beses. Sa makatuwid, ang mga narinig ni Ko Hae-soo mula kay Hong Yura ay ganap na hindi totoo. Sinubukan ni Ko Hae-soo na tawagan si Hong Yura, ngunit nanlalabo ang kanyang mga mata at mumiti lamang siya ng tanga. Pagkatapos malinlang si Ko Hae-soo, sinimulan niya ng harapin si Hong Yura. Sa ilalim ng epekto ng gamot, sinabi niya ang pangalan ni Jang Kyung-mo. Siya mismo ang nagsabi sa kanya na sabihin kay Ko Hae-soo ang tungkol sa numero 50. Mukhang may impresyon si Kim Sun-deok sa pangalang Jang Kyung-mo. Si Jang Kyung-mo ang kalihim na malapit kay Jang Kyung-mo. Sa oras na ito, nagpapadala siya ng mga tao upang mahigpit na bantayan si Hong Taera at ang kanyang asawa. Kasabay nito, nagpahanap din siya ng mga tao kay Jang Kyujin, ang taong nangangalunya sa kanyang anak. Samantala, nakatanggap si Ko Hae-soo ng isang kahon ng regalo sa kanyang sasakyan. Sa loob ng kahon ay may larawan ni Hong Taera na kasama ang kanyang kaibigan. Bukod dito, mayroon ding larawan ni Hong Taera. Sa likod ng 3 hakbang ay nakasulat na si Hong Taera ay may kaibigang Frances na nagngangalang Sophie. Si Hong Taera ngayon ay isang impostor. Matapos makuha ang larawan, nagduda si Ko Hae-soo at nakipag-ugnayan kay Sophie. Matapos ang pag-uusap, nalaman niya na matagal nang patay si Hong Taera. Ngunit binigyan pa rin ni Ko Hae-soo si Hong Taera ng pagkakataong magpaliwanag dahil sa kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, dinala niya
niya ang larawan ng tatlong tao, kay Hong Taera at tinanong siya tungkol kay Sophie. Ngunit umiiwas si Hong Taera, sinabing nawalan siya ng alaala at wala siyang matandaan. Habang nag-uusap sila, dumating si Ko Hae-soo para hanapin si Hong Taera. Itinaas ng bata ang buhok ng kanyang ina. Nagulat si Ko Hae-soo nang makita niya ang tenga ni Hong Taera at namutla ang kanyang mukha. Umalis na lang siya. Kinaumagahan, pumunta si Hong Taera sa orthopedic hospital. Plano niyang ipaayos ang kanyang tenga. Sumunod si Ko Hae-soo sa likuran niya. Lihim siyang sumilip kay Hong Taera sa pamamagitan ng salamin. Ang imahe ng nasugatang numero 50 ay lumitaw sa isip ni Ko Hae-soo. Isang mapanirang ideya ang biglang sumulpot sa kanyang isip. Kaya ba si Hong Taera ang numero 50? Matapos ang operasyon sa tenga, nakatanggap si Hong Taera ng mensahe mula kay Kim Sun-deok. Sinabi niya kay Hong Taera na ang nag-utos na patayin ang presidente ay si Jang Kyung-mo, ang kalihim ni Jang Kyung-mo. Mahirap paniwalaan ni Hong Taera. Kung si Jang Kyung-mo ang nasa likod ng lahat ng pagpatay sa presidente, bakit niya hinayaan si Ko Hae-soo na maging manugang niya? Sinuri ni Kim Sun-deok na ang pagiging asawa ni Pyo Jae-hyun ng numero 50 at ngayon ay ang pagbabalik ng kanyang alaala ay maaaring lahat ay gawa ni Jang Kyung-mo. Ang layunin niya ay lumikha ng kahinaan para kay Pyo Jae-hyun. Tungkol naman kay Ko Hae-soo, mas nagiging delikado siya habang papalapit siya sa katotohanan. Habang nag-aalala si Hong Taera sa kaligtasan ni Ko Hae-soo, lagi siyang sumusunod sa kanya. Nakita niyang nakipagkita at nakipag-usap si Hong Taera kay Kim Sun-deok. Sa huli, unti-unting tinanggap ni Ko Hae-soo ang katotohanan na siya ay pinagtaksilan ng kanyang matalik na kaibigan. Nang muling itaas ni Ko Hae-soo ang kanyang ulo, naging malamig ang kanyang mga mata. Nagdulot ng gulo si Ko Hae-soo sa Hanwon Psychiatric Hospital. Agad na sinabi ni Kim Sun-deok kay Hong Taera na alam na ni Ko Hae-soo ang kanyang pagkakakilanlan. Para kay Hong Taera, ito ay isang nakamamatay na banta. Pinayuhan siya ni Kim Sun-deok na kailangan niyang harapin si Ko Hae-soo. Kung hindi ay masasaktan siya at ang kanyang pamilya. Kinagabihan, hindi pa rin umuwi si Ko Hae-soo. Sa oras na ito, nalaman niyang kinuha pala ni Ko Hae-soo ang bata. Agad na kinabahan si Hong Taera at tinawagan si Ko Hae-soo. Matapos kumpirmahin na kasama niya ang kanyang anak, agad siyang tumayo para sunduin ang kanyang anak. Hindi nagtagal. Sa wakas, nakita rin ni Hong Taera si Ko Hae-soo sa kalsada. Malakas siyang sumigaw para patigilin ito. Kasabay nito, patuloy na nagriring ang telepono ni Hong Taera. Tumatawag si Jang Kyujin. Ngunit sa oras na ito, wala nang oras si Hong Taera para alalahanin ang ibang bagay. Ang nasa isip lang niya ay ang habulin si Ko Hae-soo. Hindi niya alam, mas masahol pa ang sitwasyon ni Jang Kyujin. Nakuha niya ang research material sa bahay ni Jang Do-jin at ibinigay ito kay Jang Kyung-mo, ang contact person. Dapat sanang natapos na ang kanyang misyon dito. Ngunit si Jang Kyujin ay maingat. Nang sunduin ni Jang Kyung-mo ang tao sa likod ng lahat, nakunan niya ito ng video, gustong makita kung sino ang taong iyon. Dahil sa pagtingin na ito, nangyari ang trahedya. Sa kabilang banda, hinabol ni Hong Taera ang buong daan. Nahulaan niya na nakaparada ang kotse ni Ko Hae-soo sa tabi ng bangin. Agad na bumaba sa kotse si Hong Taera para tingnan ito. Lumitaw si Jang Do-jin na tumatalon at nagsabi sa kanya na dinala siya ni Ko Hae-soo doon upang manghuli ng puhol. Nag-enjoy ang bata sa paglalaro. Nang makita na ligtas ang kanyang anak, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hong Taera. Umisi naman si Ko Hae-soo sa tabi niya. Kahit gaano pa siya kagalit, hindi niya sasaktan ang isang bata. Sinubukan ni Hong Taera na kumalma at tinanong siya, ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa pagtrato mo sa akin ng ganito? Nag-isip si Ko Hae-soo saglit, kung may gusto akong hilingin, mayroon niya. Gusto kong sumali ang mag-asawang Hong Taera sa aking interview show. Nang marinig ito, malamig lang na tumingin si Hong Taera kay Ko Hae-soo. Hindi siya agad sumagot. Nang makauwi ang dalawa sa bahay, nakita nila mula sa malayo ang mga sasakyang pulis na nakapalibot sa mansion. Nang makalapit si Hong Taera, gulat siyang napahawak sa kanyang bibig at umiyak ng malakas dahil ang taong dinala ng ambulansya ay si Jang Do-jin. Pagkatapos, dumating ang mga pulis para magsagawa ng investigasyon sa tatlong magkakatabing mansion. Magkasama sina Ko Hae-soo at Hong Taera, kaya sapat na iyon para patunayan na wala sila sa pinangyarihan. Sinabi ni Hong Yura na palagi siyang nagtatrabaho sa bahay. Sinabi naman ni Jang Kyung-mo na natulog siya ng maaga. Si Ko Seong-chan lang ang nanatiling tahimik at hindi nagsasalita bago dumating ang kanyang abogado. Pagkatapos ng kamatayan ni Jang Do-jin, pumunta si Hong Taera sa istasyon ng pulisya para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Sinabi ng pulis sa kanya na bago mamatay si Jang Do-jin, ilang beses siyang tumawag sa kanya, ngunit hindi niya sinagot ang mga tawag. Kaya si Jang Do-jin ay nag-iwan na lang ng mensahe. Binuksan ni Hong Taera ang mensahe at nagsimulang makinig, lumitaw sa mukha niya ang gulat. Pumunta siya sa morgue at pinapaalis muna ang mga tao sa paligid. Sinuri ni Hong Taera ang katawan ni Jang Do-jin at tila may nakita siya sa bibig nito. Sa puntong ito, alam na niya kung ano ang iniwan ni Jang Do-jin para sa kanya bago siya mamatay. Sa buro ni Jang Do-jin, inanyayahan ni Ko Hae-soo si Hong Taera na maging bahagi ng kanyang programa. Nakakagulat na agad na pumayag si Hong Taera. Naisip niya na hindi na siya dapat tumakas pa dahil ang pagtakas ay walang solusyon. Nang marinig ito, umiti si Ko Hae-soo. Unti-unti nang nabubuo ang kanyang patibong. Paggabi, pumunta si Hong Taera sa lugar kung saan namatay si Jang Do-jin para tingnan ito. Natuklasan ng isang perla sa kwintas ni Jang Do-jin. Sa puntong ito, lumitaw ang bodyguard na inupahan ni Pyo Jae-hyun para kay Hong Taera. Alam niyang iniimbestigahan ni Hong Taera ang kamatayan ni Jang Do-jin, kaya nagbigay siya ng isang pahiwatig na isang litrato na palihim na kinunan noong isang araw. Ang taong nasa litrato ay ang Secretary General na si Kim Sun-deok na contact ni Jang Do-jin at mayroon pa siyang kasamang isa, ngunit hindi nakunan ang kanyang mukha. Naisip ni
Hong Taera na mahalaga ito at pinasuyo si Ko Seong-chan na ipadala sa kanya ang litrato. Sa isang kisap mata, oras na ng live stream ng programa. Inayos ng campaign team si Hong Taera at pumunta siya kasama si Pyo Jae-hyun sa istasyon ng telebisyon sa isang marangyang paraan. Si Ko Hae-soo, ang host, ay masayang nakipag-usap sa dalawa. Pagkatapos ng live, patuloy na tumaas ang bilang ng mga manonood. Ngunit hindi pa nagtatagal, biglang nagpalit ng paksa si Ko Hae-soo. Ipinakita niya ang litrato ng key number 50 at direkta niyang tinanong si Hong Taera kung siya ba ang babae sa litrato. Sa harap ng mga nagulat na mata sa live studio, hindi nagbalak na tumigil si Ko Hae-soo. Patuloy niyang kinu-question si Hong Taera, ang pagkamatay ba ng dating presidente ay ikaw ang may kagagawan? Ang pahayag na ito ay nagdulot ng gulat. Naging magulo ang live studio at ang live stream ay biglang naputol. Mabilis na umalis sina Pyo Jae-hyun at Hong Taera sa istasyon ng telebisyon. Hinabol sila ni Ko Hae-soo na nawawala ng kontrol at malakas na sinigawan si Hong Taera. Ikaw ba si number 50? Sa harap ng napakaraming tao na nanonood. Habang nagtatanong si Ko Hae-soo, naglabas din ang ihifi ng isang bagong balita. Ang pinaghihinalaang pumatay sa dating presidente ay nagpakamatay sa bahay at nakita ng mga pulis na may iniwang sulat siya. Hindi agad makapaniwala si Ko Hae-soo. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang magturo kay Ko Hae-soo na iniisip na siya ay baliw na. Hindi niya kinaya ang matinding emosyon at bigla siyang nawala ng malay. Nakita rin ni Kim Sun-deok ang balita at nagtanong din ng parehong katanungan. Hindi lang iyon, nalaman din niya na ang pinaghihinalaang mamamatay tao ay ang retiradong assassin na si number 41. Ang taong makakagawa na magpanggap na may sala ang pinaghihinalaan ay si Jang Kyujin. Tila nakahanap si Jang Kyujin ng bagong amo. Tama ang hula ni Kim Sun-deok, mayroon niyang bagong amo si Jang Kyujin at siya ay walang iba kundi si Pyo Jae-hyun. Sinabi ni Kim Sun-deok ang kanyang hinala kay Hong Taera. Ang taong gumawa upang ang pinaghihinalaan ay magpakamatay at sisihin ang sarili niya sa krimen ay maaaring siya ring nagbigay sa kanya ng bagong pagkakakilanlan. Kahit na naputol ang live stream, mabilis pa rin kumalat ang balita sa media. Hindi nasiyahan si Pyo Jae-hyun sa ginawa ni Ko Hae-soo. Sinamantala ni Hong Taera ang pagkakataon na kausapin si Pyo Jae-hyun. Gusto niyang malaman ni Pyo Jae-hyun na maaaring hindi siya ang perpektong asawa sa kanyang imahinasyon, ngunit hindi iyon mahalaga kay Pyo Jae-hyun. Ano man ang mangyari, magtitiwala siya kay Hong Taera at paninindigan niya ito. Pagkatapos marinig ito, naantig si Hong Taera at niyakap si Pyo Jae-hyun. Ngunit sa likod ni Pyo Jae-hyun, umiiyak si Hong Taera sa sakit. Sa huling tawag, sinabi pala ni Jang Do-jin kay Hong Taera. Ang taong nagbigay ng bagong pagkakakilanlan kay Hong Taera ay si Pyo Jae-hyun. Nang makuha ni Pyo Jae-hyun ang mga dokumento ng pananaliksik, nilunok ni Jang Do-jin ang ESP. Dahil dito, gumastos si Pyo Jae-hyun ng malaking halaga para suhulan ang forensic team upang makuha ang bagay na nilunok ni Jang Do-jin. Mabuti na lang, bago siya mamatay, tinawagan ni Jang Do-jin si Hong Taera. Nag-ingat si Hong Taera at sinuhulan din ang forensic team. Tinanggap ng doktor ang doble sa bayad, kinuha ang ESP mula sa katawan ni Jang Do-jin at ibinigay ito kay Hong Taera. Sa puntong ito, dumating ang ilang hardinero sa bahay ni Hong Taera. Habang nagtatrabaho sila sa ilalim ng lawa, hindi nila sinasadyang nabasa ang damit ni Pyo Jae-hyun. Umiti si Pyo Jae-hyun at sinabing okay lang at bumalik sa kwarto niya para magpalit ng damit. Tahimik na sinundan ni Hong Taera si Pyo Jae-hyun at nakita niya ang nakakatakot na hiwa na peklat sa likod nito. Ang ganitong uri ng peklat ay nangyayari lamang kapag tinamaan ng kidlat. Ayon sa sinabi ng mga pulis, malubhang tinamaan ng kidlat ang bangkay ni Jang Do-jin. Hindi mapigilan ni Hong Taera na maghinala na si Pyo Jae-hyun ang pumatay kay Jang Do-jin. Nang makita ni Pyo Jae-hyun ang peklat, galit siyang sinuntok ang salamin. Matapos magpalit ng damit si Pyo Jae-hyun sa harap ng salamin, ang kanyang malamig na ekspresyon ay naging nakakatakot ng ngiti. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang emosyon, bumalik siya sa pagiging mabuting tao tulad ng dati. Tahimik na lumapit si Hong Taera kay Pyo Jae-hyun na may hawak na gunting. Nakaramdam si Pyo Jae-hyun na may lumalapit sa kanyang likuran, ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ang totoo, tahimik na hinila ni Ko Seong-chan si Hong Taera. Parehong naghihinala sina Ko Seong-chan at Hong Taera na si Pyo Jae-hyun ang pumatay kay Jang Do-jin. Pinatugtog ni Hong Taera ang recording. Pinakinggan ni Ko Seong-chan ang huling mensahe ni Jang Do-jin bago siya mamatay at ibinalik ang ESP sa kanya ayon sa kagustuhan ni Jang Do-jin. Laging mahal ni Ko Seong-chan si Jang Do-jin at nang marinig niya ang desperadong boses ng taong mahal niya bago ito mamatay, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at napahagulgol. Pagkatapos mamatay ni Jang Do-jin, isang beses ay hindi sinasadyang narinig ni Ko Seong-chan na inutusan ni Pyo Jae-hyun ang isang tao na bumili ng katulad na relo. Pagkatapos, sinundan niya si Pyo Jae-hyun at nakita niyang itinago niya ang kanyang relo sa isang safe sa China. Tahimik na ninakaw ni Ko Seong-chan ang relong ito para ipasuri. Ang resulta ay, ang dugo sa ibabaw ay talagang kay Jang Do-jin. At kasama pa ang peklat sa likod ni Pyo Jae-hyun na nakita ni Hong Taera. Halos malinaw na ang katotohanan. Samantala, natagpuan ni Jang Kyung-mo ang isang kahon sa bahay na ipinadala sa kanya ni Jang Do-jin. Sa loob nito ay isang liham. Sa liham, isinulat ni Hong Yura na hindi kasalanan ni Jang Kyujin ang nangyari sa kanya. Balang araw, gusto kong makita ka na nagmamaneho ng kotse. Matapos basahin ni Jang Kyung-mo ang liham, naramdaman niya na hindi ito isinulat ng isang taong gustong magpakamatay. Tungkol naman kay Jang Kyujin, siya ang anak ng babaeng pinaka
kinakasalan ng kanyang ama. Kaya dati, magkakaibigan ang apat na magkakasama. Isang araw, dahil sa isang pustahan, umakyat ang apat sa bundok para magkarera. Hindi nila inaasahan na masisira ang preno ng kotse ni Jang Kyujin. Ang kotse ay nawalan ng kontrol at nahulog sa bangin. Malubhang nasugatan si Jang Kyujin at nakumatos. Laging nakatuon si Pyo Jae-hyun sa eksperimento ng chip, ngunit nabigo ang kanyang huling eksperimento. Ginawang subject ni Pyo Jae-hyun ang isang itim na chimpanzee para sa eksperimento. Ayaw niyang malaman ng iba ang resulta ng eksperimento at balak niyang magpatuloy sa eksperimento sa mga tao. Sinabi niya na ang gusto niya ay hindi tungkol sa politika o pera. Gusto lang niyang iligtas si Jang Kyujin. Sa kabilang banda, habang inaalagaan ni Hong Yura ang kanyang anak, napansin niyang gumalaw ang kamay nito. Excited na tinawag ni Hong Yura ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Dahan-dahang iminulat ni Jang Kyujin ang kanyang mga mata. Labis na masaya si Hong Yura at agad na tinawagan si Pyo Jae-hyun para sabihin ang magandang balita. Hindi pa nagtatagal, nangako si Pyo Jae-hyun kay Hong Yura na may paraan siya para magising si Jang Kyujin. Mayroon pang paraan para makalakad ulit si Jang Kyujin. Ngayon, unti-unting natutupad ang pangako ni Pyo Jae-hyun. At ang paraan na sinasabi ni Pyo Jae-hyun ay ang eksperimento ng smart chip sa katawan ng tao. Bago ang eksperimento sa katawan ng tao, inabisuhan si Jang Kyung-mo na siya ay inalis sa proyekto. Agad siyang pumunta sa kumpanya. Narinig niya na ito ay utos ni Pyo Jae-hyun. Ang dahilan ayaw ni Hong Yura na kasali si Jang Kyung-mo sa eksperimento. Bukod pa rito, dahil sa mga nangyari kina Hong Taera at Ko Hae-soo, alam ni Hong Taera na nalilito rin si Jang Kyung-mo. Galit na galit si Jang Kyung-mo, ngunit wala siyang magawa. Ang eksperimento ay isinagawa ni Ko Seong-chan. Nagpasya siyang tapusin ang eksperimento at gisingin si Jang Kyujin ng mag-isa. Ang matigas na paninindigan ni Ko Seong-chan ay nagdulot ng nagreklamo si Pyo Jae-hyun. Lihim siyang nagmura kay Ko Seong-chan na masyadong mayabang. Napatatag niya ang posisyon niya sa kumpanya sa pagnanakaw ng mga tagumpay ng iba. Biglang natauhan si Pyo Jae-hyun. Ang resulta ng pananaliksik ni Ko Seong-chan ay ninakaw ni Jang Do-jin, ngunit kampante pa rin siyang mag-eksperimento. Posible na ang resulta ng pananaliksik ay bumalik sa kamay ni Ko Seong-chan. Sinimula ni Ko Seong-chan ang eksperimento. Isinaksak niya ang EXB sa computer. Matapos ang isang serya ng mga operasyon, nanginginig ang katawan ni Jang Kyujin at sa wakas ay bigla siyang nagbukas ng kanyang mga mata. Ngayon ay hindi pa rin makapagsalita si Jang Kyujin, ngunit naiintindihan na niya ang kanyang paligid. Agad na lumapit si Ko Seong-chan para tanungin kung sino ang gumawa sa kanya nito. Binanggit ni Ko Seong-chan ang mga pangalan ni Jang Kyung-mo at Pyo Jae-hyun. Batay sa ekspresyon ni Jang Kyujin, nahulaan ni Ko Seong-chan na si Pyo Jae-hyun ang may kagagawan. Sa puntong ito, isang misteryosong tao ang nagtapo ng isang kahon sa harap ng bahay ni Ko Hae-soo. Sa loob ay isang litrato ng isang alahas. Sa likod ng litrato ay nakasulat, ito ang alahas na ibinigay ng kliyente ni Jang Kyung-mo sa kanya 15 taon na ang nakakaraan. Sa pamamagitan ng serial number, maaaring mahanap ang may-ari ng alahas at mula doon ang mastermind sa likod nito. Tiningnan ni Ko Hae-soo ang kamera at nakita niya ang likod ng misteryosong tao na nakasakay sa motorsiklo. Gamit lamang ang likod, hindi niya malalaman kung sino ang nagdala ng litrato. Sa puntong ito, nakatanggap si Ko Hae-soo ng tawag mula sa kanyang kasamahan na si Ko Seong-chan. Laging nag-imbestiga si Ko Seong-chan kasama si Ko Hae-soo. Ngunit sa kabilang linya, narinig ni Ko Hae-soo ang humihingi ng tulong na boses ni Ko Seong-chan. Sabi nito, papakawalan si Ko Seong-chan basta't magpakita lang si Ko Hae-soo. Pumunta si Ko Hae-soo sa pinag-usapang lugar at nakita siya ni Hong Taera. Nakita ni Hong Taera na pupunta si Ko Hae-soo sa lugar kung saan nakakulong si Ko Seong-chan at may sumusunod sa kanya. Agad na lumapit si Hong Taera at nakipag-away sa taong sumusunod kay Ko Hae-soo. Pagkatapos niyang hilahin ang maskara ng taong iyon, nagulat si Hong Taera na makita na si Ko Seong-chan pala ang taong iyon. Nalaman niya na inutusan pala si Ko Seong-chan ni Kim Sun-deok na patayin si Ko Hae-soo. Walang kamalay-malay si Ko Hae-soo sa nangyayari sa kanyang likod at pumasok sa loob. Sa wakas ay nakita niya si Ko Seong-chan na nakahiga sa sahig. Habang nagpupumigla si Hong Taera at Ko Seong-chan, hinila niya ang damit ni Ko Seong-chan at nakita ang numerong 105 sa dibdib nito. Natigilan si Hong Taera. Pinala na siya pala ang kapatid niya sa alaala. Hawak ni Ko Tae-seon ang kutsilyo. Ipinikit ni Hong Taera ang kanyang mga mata at hindi umiwas. Sa halip, nagpapasalamat siya na buhay ang kanyang kapatid. Sinaksak ni Ko Tae-seon sa balikat si Hong Taera nang walang pag-aatubili. Agad na pinuntahan ni Hong Taera si Kim Sun-deok at kinwestiyon siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang katotohanan na buhay pa ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa makasagot si Kim Sun-deok, tumakbo na si Ko Tae-seon para iligtas siya at tinawag pa siyang imama. Nagulat si Hong Taera. Si Ko Tae-seon pala ay na-brainwash ni Kim Sun-deok sa ganitong antas. Hindi na niya pinahirapan pa si Hong Taera at sinabi kay Ko Tae-seon na lagyan ng bendahe ang sugat sa balikat ni Hong Taera. Matapos gawin ito, pinalayas ni Kim Sun-deok si Ko Tae-seon. Noong taong iyon, matapos maaksidente si Ko Tae-seon at mabali ang isang paa, dinala siya ni Kim Sun-deok at ginamot ng may kabaitan at itinuring na parang anak. Tinutukso ni Hong Taera si Kim Sun-deok na nagpapanggap na mabait. Hindi ba't ikaw ang nag-utos na banggain ang sasakyan ni Ko Tae-seon para masaktan siya? Nang marinig ito, agad na ipinaliwanag ni Kim Sun-deok na ang pagbangga kay Ko Tae-seon ay gawa ni Jang Kyujin ng mag-isa at wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos magsalita, inalo ni Kim Sun-deok si Hong Taera. Lahat tayo ay magkasama sa isang bangka. Kung mabunyag ang nangyari 15 taon na ang nakakaraan, si Ko Tae-seon ang pinakamalaking peligro. Kung gusto mo siyang protektahan, maging mabait ka sa akin. Dahil sa pahayag na ito, nagtiis si Hong Taera. Ano man ang mangyari, gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid. Sa gabi, nang ihatid ni Ko Tae-seon si Hong Taera pauwi, patuloy na humingi ng tawad si Hong Taera sa kanya at
at sinabing nawalan siya ng alaala matapos mahulog sa bangin noon, kaya hindi na siya nakabalik sa Hanul Hospital para hanapin si Ko Tae-seon. Hindi niya kailanman iniwan si Hong Tae-ra at pinayuhan pa niya siyang iwanan na si Kim Sun-deok, ngunit marahas ang reaksyon nito. Huwag mong pagsalitaan si Kim Sun-deok ng masama sa likod niya. Sa puntong ito, nasa ikalawang palapag si Pyo Jae-hyun at palihim na nakikinig sa kanilang dalawa. Si Ko Hae-soo naman, patuloy na nag-imbestiga sa listahan ng mga kliyenteng bumili ng sapiro. May isang tao lang na hindi makumpirma ang pagkakakilanlan. Ang taong ito ay nagngangalang Jack Kang, na bumili ng alahas sa pangalan ng kumpanya na Ija. Matapos itong makita ni Jang Kyung-mo, naalala niya na para sa isang suhol, pinaiksi ng kanyang ama ang pangalan ng rehistradong kumpanya na Ija. Dahil sa pagkakadiskubre na ito, naghinala si Jang Kyung-mo na ang kanyang ama ang bumili ng sapiro at ang mastermind sa likod ng pagpatay sa dating presidente. Noong taon na iyon, ang proyekto ng konstruksyon na pinamamahalaan ng ama ni Jang Kyung-mo ay sangkot sa katiwalian at nagdulot pa ng pagkamatay ng isang tao. Ngunit itinago ni Jang Kyung-mo ang katotohanan. Nagpa siya ang matuwid na presidente na itama ang pagkakamaling ito at pagkatapos niyang maging presidente, ipapasa niya ang kaso sa prosekutor. Anuman ang pagmamakaawa ni Jang Kyung-mo, nanatili si Ko Tae-seon sa kanyang desisyon. Kaya nagbanta si Jang Kyung-mo, kung magiging matigas pa rin ang presidente, tiyak na hindi ako titigil. Patuloy pa rin si Ko Seong-chan sa pag-iimbestiga sa kumpanyang Ija. Nakuha niya ang impormasyon sa pasaporte ng Jack Kang na ito at ipinadala niya ang mga dokumento kay Ko Hae-soo. Nang marinig ito, mabilis na hinarangan ni Jang Kyung-mo ang pakete. Binuksan niya ito at nakita na ang taong nasa dokumento ay ang kanyang sariling ama. Sa sandaling ito, sigurado na siya na si Jang Kyung-mo ang pumatay sa ama ni Ko Hae-soo. Samantala, balisang naghihintay si Ko Hae-soo sa pakete na hindi dumating. Tinanong niya si Ko Seong-chan at nalaman niyang matagal na palang pinirmahan ni Jang Kyung-mo ang resibo. Dahil sa pagdududa, pinasuyo niya si Ko Seong-chan na magpadala ng duplicate na kopya. Hindi nagtagal, natanggap ni Ko Hae-soo ang mga dokumento. Sa wakas, nakita niya ang tunay na mukha ng Jack Kang na ito. Nagdala si Hong Tae-ra ng pagkain sa research center. Kunwari ay dinadalhan niya ng pagkain si Ko Seong-chan. Ang totoo, nag-uusap sila tungkol sa sitwasyon ni Jang Kyujin. Sinabi ni Ko Seong-chan na posibleng si Pyo Jae-hyun ang sanhi ng aksidente ni Jang Kyujin. Ngunit nagtaka si Hong Tae-ra, kung ganoon, bakit gusto mo siyang magising? Hindi ito magandang balita para sa iyo. Nag-isip si Hong Tae-ra at sinabi kay Ko Seong-chan na tulungan siya sa isang bagay. Pumunta si Hong Tae-ra sa campaign office ni Pyo Jae-hyun. Sunod-sunod niyang inilagay ang mga wiretap at kamera sa ilalim ng lamesa at sa ibabaw ng kabinet. Pinasok din ni Ko Seong-chan ang kamera sa kotse niya. Biglang lumabas ang anino ni Pyo Jae-hyun sa screen. Sa sandaling iyon, may natanggap siyang tawag. Matapos makumpirma ni Pyo Jae-hyun ang petsa ng pagpupulong sa taong nasa kabilang linya, ang pananaliksik ni Ko Seong-chan ay humarap sa isang dead end. Malinaw na may malay na si Jang Kyujin, ngunit hindi siya makapagsalita. Naiinis, muling binuksan ni Ko Seong-chan ang dashcam ni Pyo Jae-hyun at nakita niyang nakikipag-ugnayan siya sa isang taong may suot na helmet. Curious si Ko Seong-chan kung sino ang taong ito na may suot na helmet. Patuloy na minanmanan ni Hong Tae-ra ang lahat ng kilos ng kanyang asawa. Nakita niyang may tawag si Pyo Jae-hyun sa kanyang cellphone. Binalikan ni Hong Tae-ra ang video para makita ang numero at inilagay ang numero sa kanyang cellphone. Ang lumabas na pangalan ay Jang Kyung-mo. Nang dumating ang oras, pumunta si Pyo Jae-hyun sa korporasyon. Ibinunyag niya ang lahat sa ama ni Jang Kyung-mo at binanggit ang pagnanakaw niya sa teknolohiya ni E.C. Kim at ang pagpatay niya rito para manahimik ito. Pagkatapos ng pagpatay, nagkalat pa si Jang Kyung-mo ng iskandalo tungkol kay E.C. Kim na sinasabing tumakas ito at namatay sa aksidente sa kotse dahil natuklasan ang pagnanakaw niya sa pondo ng pananaliksi. Malinaw na pinilit ni Jang Kyung-mo si E.C. Kim na magsagawa ng eksperimento sa mga tao, ngunit matindi ang pagtutol ni E.C. Kim. Si E.C. Kim ay isang kaawa-awang taong biktima lamang. Labis na nagulat si Jang Kyung-mo. Sumumpa siya na hindi siya ang nagpapatay kay E.C. Kim. Hindi na tinag si Pyo Jae-hyun. Darating ang araw na malalaman ni Jang Kyung-mo ang katotohanan. Lahat ng krimen ay nagmula sa kanya. Matapos marinig ito, biglang inatake si Jang Kyung-mo at hinawakan ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Agad na tumakbo si Jang Kyung-mo para bigyan siya ng first aid, ngunit lihim silang nagpalitan ng tingin ni Pyo Jae-hyun. Ang kanyang kasama ay si Kim Sun-deok. Pumayag si Kim Sun-deok na tulungan siyang patumbahin ang komisyonado na si Ko Tae-seon, ang kanyang matinding kalaban. Sa puntong ito, lasing na ang dalawa at nagdiriwang sa kanilang nalalapit na tagumpay. Hindi kalayuan, hawak ni Ko Tae-seon ang isang sniper rifle at tinatarget si komisyonado Ko Tae-seon. Hinabol siya ni Hong Tae-ra. Narinig niya pala na nakikipag-usap sa telepono ang kanyang kapatid at nalaman niya nakikilos si Ko Tae-seon ngayong gabi. Ngunit hindi napigilan ni Hong Tae-ra na barilin si komisyonado Ko Tae-seon. Napaluha siya at kinwestiyon si Ko Tae-seon. Bakit kailangan mong gawin ito, kuya? Ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon at direkta siyang sumagot na isa siyang killing machine na ginagawa niya kung ano ang sinasabi ng direktor, tulad ng 15 taon na ang nakakaraan. Naalala ni Hong Tae-ra ang araw na napatay ang ama ni Ko Hae-soo. Bago pa siya makaputok, lumingon siya at nakita niya na ang bumaril ay si Ko Tae-seon sa bubong
bubong ng kalapit na gusali. Noong panahong iyon, gusto ni Ko Tae-seon na makita ang kanyang kapatid na babae at nilinlang siya ni Kim Sun-deok. Kung hindi gagawin ni number 50 ang trabaho, siya ang gagawa nito para sa kanya. Kung hindi, mamamatay si Hong Tae-ra. Kaya sa araw na iyon, ang tunay na bumaril kay Ko Tae-seon ay ang kapatid ni Hong Tae-ra. Matapos ang insidente, agad na dinala ni Hong Tae-ra ang kanyang kapatid at tumakas. Nakita niya ang numerong 105 sa dibdib ni Ko Tae-seon. Sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang kapatid ay kinokontrol din ni Kim Sun-deok. Habang tumatakas, natumba si Ko Tae-seon sa gitna ng kalsada. Isang sasakyan ang mabilis na paparating sa kanya. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Ko Tae-seon kay Hong Tae-ra na sa nakaraan man o sa kasalukuyan, ang kanyang malagim na buhay sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga tao ay ang kanyang kapalaran. Niyakap ni Hong Tae-ra ang kanyang kapatid at ninais niya nakalimutan ni Ko Tae-seon ang lahat ng nakaraan at magsimulang muli. Ngunit tinanong siya ni Ko Tae-seon, kaya mo bang iwanan ang lahat ng mayroon ka ngayon, kasama na ang iyong asawa at anak, at mabuhay na mag-isa para sa akin? Ngunit nag-alinlangan si Hong Tae-ra. Nang makita ni Ko Tae-seon ang reaksyon niya, naintindihan na niya ang lahat. Matapos patayin si Komisyonado Ko Tae-seon, nakipagkita siya kina Pyo Jae-hyun at Kim Sun-deok. Kinabahan si Pyo Jae-hyun. Si Ko Tae-seon ay kapatid pa rin ni Hong Tae-ra. Ngunit kampante si Kim Sun-deok tungkol sa kanya. Sa loob ng 15 taon, inalagaan niya ito na parang anak niya. Matagal na silang may relasyon ng ina at anak. Lumapit si Hong Tae-ra kay Jang Kyujin, ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong magigising at hahawakan ang kanyang kamay. Sinubukan ni Hong Tae-ra na tawagan si Ko Seong-chan, ngunit pinigilan siya ni Jang Kyujin. Sinabi niyang hindi pa dapat malaman ng sinuman na gising na siya. Bukod pa rito, gusto niyang makita ang isang tao. Gustong makita ni Jang Kyujin ang kanyang ina. Pinuntahan ni Hong Tae-ra ang ina ni Jang Kyujin at tahimik na dinala si Hong Yura sa laboratorio. Nang makita ni Hong Yura na gising na ang kanyang anak, labis siyang natuwa at napaiyak. Gusto niyang dalhin kaagad ang kanyang anak. Ngunit may gusto pang imbestigahan si Jang Kyujin, kaya kailangan niyang manatili doon. Hindi maintindihan ni Hong Yura kung bakit hindi sinasabi ng kanyang anak kina Pyo Jae-hyun at Ko Seong-chan na gising na siya. Matapos marinig ito, sinabi ni Jang Kyujin sa kanyang ina ang totoo. Sila ang gumawa sa akin ito. Nalaman din ni Jang Kyujin mula sa kanyang ina ang tungkol sa isang taong nagngangalang Soo-jong. Simula nang maaksidente siya, nawala din si Soo-jong. Naisip ni Jang Kyujin na si Soo-jong ang susi sa pag-imbestiga sa insidente. Sa katunayan, sa panahong ito, naririnig niya ang mga ingay sa labas. Narinig niya ang mga pag-uusap ni Pyo Jae-hyun at Ko Seong-chan. Nahulaan niya na ginising siya ni Pyo Jae-hyun dahil sa smart chip, para na nakawin ang resulta ng kanyang pananaliksik. Si Jang Kyujin ay puno ng pagkamuhi sa taong nanakit sa kanya. Ang galit niya ay naging kagustuhang mabuhay. Kaya, tiniis niya ang matinding sakit para gamutin ang sarili. Sa huli, may isang araw na ibubunyag ni Jang Kyujin ang mga taong gumawa ng masama sa kanya. Paglipat ng eksena, tinawag ni Ko Seong-chan si Pyo Jae-hyun sa laboratorio at sinabi ang lihim na nasa surveillance camera ng kanyang opisina. Medyo nagalit si Pyo Jae-hyun, ngunit ipinaliwanag ni Ko Seong-chan na si Hong Tae-ra ang nag-utos sa kanya na gawin ang lahat dahil hindi pa rin siya makalimutan si Jang Do-jin, kaya pumayag siya sa hiling ni Hong Tae-ra. Ngunit ngayon ay natauhan na siya, kaya agad niyang sinabi ang totoo at humingi ng tawad kay Pyo Jae-hyun. Nang makita na walang sinasabi si Pyo Jae-hyun, ngunit mayroong galit na nakatago sa kanyang mukha, natakot si Ko Seong-chan. Sa huli, ipinatong ni Pyo Jae-hyun ang kanyang kamay sa balikat ni Ko Seong-chan at binigyang diin na mayroon pa ring pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa. Lalo na, maayos na hinawakan ni Ko Seong-chan ang sitwasyon ni Soo-jong 7 taon na ang nakakaraan. Ngayon, dapat ganito rin ang gawin niya kay Jang Kyujin. Hindi gusto ni Pyo Jae-hyun na magkaroon ng anumang pagkakamali. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Jang Kyujin, walang kulang. Naalala niya ang oras ng kanyang aksidente. Nag-slide ang gulong ng kanyang kotse. Nang mahulog ito sa bangin, sumabit ito sa safety rope. Pagkatapos niyang humingi ng tulong, may lumapit na anino, ngunit hindi siya tinulungan ng taong ito. Sa halip, kinuha nito ang isang kutsilyo at pinutol ang lubid. Ngayon, nag-iisip si Jang Kyujin. Ang itim na taong nanakit sa kanya ay isa sa dalawa, si Pyo Jae-hyun o si Ko Seong-chan. Ngayong gabi, dumalo si Hong Tae-ra sa isang party. Si Kim Sun-deok ay isa rin sa mga bisita. Sa tulong ng isang stylist, napakaganda ng itsura ni Hong Tae-ra sa party. Hawak niya ang braso ni Pyo Jae-hyun at nakuha nila ang atensyon ng lahat sa bulwagan. Dumalo rin si Jang Kyung-mo sa party. Nagulat siya nang makita si Ko Tae-seon sa likod ni Hong Tae-ra. Lumapit siya kay Hong Tae-ra at naglabas ng ilang litrato. Dati, inimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ni Komisyonado Ko Tae-seon. Akala nila ay namatay siya sa acute myocardial infarction na sanhi ng pufferfish. Nagduda si Jang Kyung-mo. Sa sandaling ito, may nagdala ng ilang litrato sa kanyang opisina. Sa litrato, noong namatay si Komisyonado Ko Tae-seon, lumitaw si Ko Tae-seon malapit sa lugar, kaya siya ang naging suspect dahil sa litratong ito, at ang nagpadala ng litrato ay si Jang Kyujin. Kinwestiyon ni Jang Kyung-mo si Hong Tae-ra, bakit nasa malapit ang iyong bodyguard nang mangyari ang insidente kay Komisyonado Ko Tae-seon? Naghinala siyang may kinalaman si Pyo
Pyo Jae-hyun sa pagkamatay ni Komisyonado Ko Tae-seon. Nang marinig ito, agad na nag-alala sina Pyo Jae-hyun at Kim Sun-deok na parang may kalaban sila. Lihim na sinisi niya si Kim Sun-deok sa hindi maayos na paghawak sa sitwasyon na nagresulta sa paglabas ng litrato. Naghinala si Kim Sun-deok na si Jang Kyujin ang mastermind sa likod ng lahat at sinabi niyang aalisin niya si Ko Tae-seon para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Narinig ni Hong Tae-ra ang kanilang pag-uusap at mula dito, nahulaan niya ang dalawang bagay. Una, nagkaisa sina Jae-hyun at Sun-deok. Pangalawa, nasa panganib si Pil-seung kaya agad siyang pumunta upang iligtas ang kanyang kapatid. Dinala si Pil-seung ng mga bodyguard sa parking lot at sa gitna ng daan ay inambush siya ng isang nakatagong tao. Nawala ng malay si Pil-seung. Mabuti na lang at dumating si Tae-ra sa tamang oras para iligtas si Pil-seung. Mayroon pa siyang kailangang ayusin kaya umalis muna siya. Tinanong ni Pil-seung kung babalik pa ba ang kanyang kapatid. Sumagot si Tae-ra na may nagpapatunay na tingin. Pagkatapos ay bumalik siya sa bulwagan. Nagdulot si Tae-ra ng electrical short circuit at habang madilim ang bulwagan, isinuot ni Tae-ra ang night vision goggles at nahanap ang lokasyon ni Sun-deok. Narinig ni Sun-deok ang kanyang boses. Kinuha niya ang kanyang sandata at iwinagayway sa dilim. Inagaw ni Tae-ra ang sandata at pinatay ang direktor. Nang matapos ang lahat, bumalik siya kay Jae-hyun. Malamig na tiningnan ni Jae-hyun ang bangkay ni Sun-deok. Bahagyang tensyonado lang ang kanyang mukha. Nagtataka si Jae-hyun kung saan siya pumunta kanina. Nagkunwari siyang pumunta sa banyo habang sinasakop ang kakaibang bahagi sa kanyang kanang pulso. Nang makita ang nangyaring krimen, labis na nagulantang si Jang Kyung-mo. Tumayo siya sa bulwagan at malakas na nag-utos na asikasuhin ang aftermath. Sa oras na ito, si Ko Tae-seon ay nagtatago sa sulok. Bigla siyang tumalikod at tumakbo ng mabilis na nakakuha ng kanyang pansin. Itinuro ni Jang Kyung-mo ang kanyang likod at sumigaw na siya ang salarin at inutusan ang lahat ng security guard na humabol. Nang makita ni Jae-hyun na ginulo ni Ko Tae-seon ang pansin, agad niyang inalis si Tae-ra. Sa kabila ng pagiging sarado ng bulwagan kanina, si Jae-hyun bilang kandidato sa pagkapangulo ay pinayagang umalis ng mas maaga. Ngunit habang umaalis sila, saglit na binitiwan ni Tae-ra ang kanyang kanang kamay kaya nakita ng security guard ang mansa ng dugo sa kanyang manggas. Di nagtagal, dumating ang pulisya upang tanungin ang mga saksi sa pinangyarihan. Gaya ng dati, nang marinig ni Jang Kyung-mo na umalis na sina Jae-hyun at Tae-ra, lalo siyang nagalit. Itinuro niya na ang mag-asawang Jae-hyun ang pinakamadududa dahil ang taong tumakas pagkatapos ng krimen ay ang bodyguard ni Tae-ra. Pagka-uwi, agad na itinago ni Tae-ra ang damit na isinuot niya sa handaan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ko Tae-seon. Nang malaman niyang nakatakas na ang kanyang kapatid sa panganib at nakabalik na sa Hanul Hospital, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Hating gabi, dinala ni Tae-ra si Ko Tae-seon upang sirain ang Hanul Hospital. Kinuha nila ang lahat ng pera ni Sun-deok at ibinahagi sa kanilang mga mamamatay tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabihan silang pumili kung mananatili at akuin ang kasalanan para kay Sun-deok o kukunin ang pera at tatakas mula sa pagkaalipin na ito. Hindi nakakagulat na pinili ng lahat na umalis. Pagkatapos, kinuha ni Ko Tae-seon ang motherboard ng surveillance system. Sinira ni Tae-ra ang lahat ng makinarya. Ngayon ay hindi na basta-basta makapagpakita si Ko Tae-seon. Upang protektahan siya, ipinagkatiwala ni Tae-ra si Ko Tae-seon kay Jang Kyujin. Hindi na nagtanong pa ang huli at agad na sumang-ayon. Gayunpaman, nakatulong pa rin si Tae-ra sa pagliligtas kay Jang Kyujin. At dahil sa testimonya ni Jang Kyung-mo, kinabukasan ay dumating ang pulisya sa bahay ni Jae-hyun at sabay na tinanong ang mag-asawa. Kasabay nito, sinimulan nilang halughugin ang buong silid upang hanapin ang evening gown na isinuot ni Tae-ra kagabi. Dahil nakuha ng pulisya ang impormasyon mula sa security guard na may mansa ng dugo sa damit ni Tae-ra, habang naghahanap ang pulisya, kusa nang inilabas ni Jae-hyun ang damit. Ang kakaiba ay ang mansa ng dugo sa manggas ay matagal nang nalinis. Dahil dito, nakatakas si Tae-ra. Naghinala siyang si Jae-hyun ang nasa likod ng pagtulong sa kanya. Malamang ay nahulaan na niya ang katotohanan. Tinawagan ni Tae-ra ang stylist at sa wakas ay nakumpirma na plano iyon ni Jae-hyun ang damit na ibinigay niya sa pulisya. Ang modelo na mabilis na binili ng stylist. Nagpakalat si Jang Kyung-mo ng chismis na bukod sa pagpatay ni Tae-ra sa isang tao, tinanggap din ni Jae-hyun ang suhol mula kay Sun-deok. Kumalat ang chismis kung saan-saan. Kinailangan ni Jae-hyun na magdaos ng press conference upang linawin na hindi siya kailanman tumanggap ng suhol mula kay Sun-deok. Kung malalantad ang eskandalo, aatras siya kaagad mula sa halalan. Nang gabing iyon, pagka-uwi pa lang ni Jae-hyun, itinutok na ni Tae-ra ang baril sa kanyang ulo. Ayaw na ni Tae-ra na maglaro ng pusa't daga kay Jae-hyun. Alam niya kung sino at ano ang ginawa niya, ngunit palagi siyang lihim na nasa likod, nagmamanipula at nagpaplano. Gustong malaman ni Tae-ra kung ano ang layunin ni Jae-hyun sa pagbibigay sa kanya ng kasalukuyang pagkakakilanlan na ito. Nang marinig iyon, inihayag ni Jae-hyun ang isa pang sikreto. 25 taon na ang nakalipas dahil sa aksidente sa sasakyan na pinlano ng ama ni Jang Dujin, sabay na nawala ng magulang sina Tae-ra at Jae-hyun sa iisang gabi. Pagkatapos nito, naglakbay si Tae-ra kasama ang kanyang kapatid patungo sa Hanul Hospital at naging mamamatay tao. Pagkamatay ng kanyang mga magulang, palihim na nag-imbestiga si Jae-hyun. Isang araw, lumapit siya sa Hanul Hospital at hindi sinasadyang natuklasan si Tae-ra na nahulog sa
sa bangin. Sa isang sulyap, napagtanto niya na ang babaeng ito ay isa rin sa mga nakaligtas sa aksidente sa sasakyan tulad niya. Kaya, iniligtas siya ni Jae-hyun at binigyan si Taera ng bagong pagkakakilanlan. Mula noon, ang lahat ng takbo ng buhay ni Taera ay sinadyang pinamunuan ni Jae-hyun, kabilang ang pagsasaayos upang lumapit siya kay Ko Hae-soo at maging matalik na kaibigan niya. Sa totoo lang, matagal nang inaasahan ni Jae-hyun ang labanan ngayong gabi. Malaki ang pag-asa niya na pagkatapos maalala ni Taera ang lahat, tatanungin niya siya tungkol sa lahat at magpapasalamat. Ngunit hindi naramdaman ni Taera ang pasasalamat kundi higit na sakit. Napakarami na niyang pasanin na kasalanan. Ang mga naibalik na alaala ay tulad ng kahon ni Pandora. Kapag binuksan, hindi na muling magiging payapa. Hindi niya kayang buong pusong maging first lady ni Jae-hyun. Pagkatapos niyang magsalita, muli niyang itinaas ang baril. Sa sandaling ito, umuwi ang kanilang anak na babae kaya dali-daling itinago ni Taera ang baril. Pagkaalis ng kanilang anak, sinabi ni Jae-hyun kay Taera na tingnan kung gaano kasaya ang kanilang kasalukuyang buhay. Kung gusto ni Taera, maaari silang manatiling ganoon habang buhay. Kasabay nito, pinayuhan din niya si Taera na huwag nang makipag-ugnayan kay Ko Tae-seon dahil hindi ito kasama sa isang masayang pamilya. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Taera, bumalik si Jae-hyun para hanapin si Jang Kyung-mo at sinabihan itong ibigay sa kanya ang Kyunchon Group bilang kabayaran sa kasalanan nitong pagpatay sa kanyang ina. Labis na nagalit si Jang Kyung-mo at inutusan si Ko Seong-chan na paalisin si Jae-hyun, ngunit nanatili itong walang kibo. Siyempre, nasa panig na siya ni Jae-hyun. Bumalik ang oras sa 15 taon na ang nakalipas nang dakpin sina Taera at ang kanyang kapatid. Pinilit ni Jae-hyun si Ko Seong-chan na taksil. Lumabas na nang mangyari ang insidente, hindi pa lubusang nawawala ng malay si Jae-hyun. Kinuha niya ang kanyang telepono at ni-record ang pag-uusap ni Ko Seong-chan at Jang Do-jin pagkatapos niyang magdulot ng banggaan. Ang pag-uusap na ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang krimen ng pagpatay. Nakita ni Jae-hyun na ayaw gawin ni Ko Seong-chan ang maruming gawaing ito. Lahat ay pinipilit lamang ni Jang Kyung-mo. Kaya, nangako si Jae-hyun na tutulungan niya itong makatakas mula sa mga demonyong kamay ni Jang Kyung-mo. Sa totoo lang, lihim na nagtatampo si Ko Seong-chan kay Jang Kyung-mo. Noong una, inutusan siya ni Jang Kyung-mo na asikasuhin ang dating presidente, na ama din ni Ko Hae-soo. Hiniling niya sa kanyang kalaban na pag-isipan itong mabuti bago kumilos, ngunit sa halip ay pinagalitan siya ng kanyang kalaban, sinabing kailangan lang niyang sumunod at gawin ang sinabi. Mula noon, nagsimula si Ko Seong-chan na mangolekta ng maraming ebidensya upang pabagsakin si Jang Kyung-mo isang araw. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nagalit si Jang Kyung-mo at nagngit-ngit sa galit. Biglang nagkasakit at bumagsak sa lupa, namimilipit sa sakit. Walang pakialam na tiningnan lang siya ni Jae-hyun saglit, ngunit sa huli ay tinawagan pa rin ang emergency number dahil naisip niyang hindi pa kayang mawala si Jang Kyung-mo. Dali-daling tumakbo si Jang Do-jin sa ospital. Binigyan siya ni Jae-hyun ng dalawang pagpipilian. Una, piliin si Jang Kyung-mo para manatili ang Kyunchon Group at pagsamahin ito sa kanyang kumpanya. Ikalawa, piliin si Ko Hae-soo. Sabihin sa kanya na ilantad ang krimen ni Jang Kyung-mo sa pag-upa ng mamamatay tao para patayin ang dating pangulo upang siya at ang buong Kyunchon Group ay masira. Matapos ang matinding paghihirap, pinili pa rin ni Jang Do-jin ang kanyang ama. Pumunta siya sa press conference at inihayag na nabili na ni Jae-hyun ang Kyunchon Group bago pa man si Ko Hae-soo. Labis na nagalit si Ko Hae-soo. Ang ginawa ni Jang Do-jin ay parang pananaksak sa kanya sa likod. Ngunit may sariling pasanin din si Jang Do-jin. Hindi na sila ni Ko Hae-soo makakabalik sa dati. Kung mawawala sa kanya ang kanyang ama at ang Kyunchon Group, wala na siyang matitira. Pagkatapos magsalita, lumapit si Ko Seong-chan upang hawakan si Ko Hae-soo. Sinabi ni Jae-hyun kay Jang Do-jin na dadalhin niya si Ko Hae-soo sa ibang bansa. Ngunit sa totoo lang, inutusan niya si Ko Seong-chan na patayin si Ko Hae-soo. Pinatay ni Jae-hyun ang tawag. Isang lalaking nakasuot ng helmet na may bungo ang lumapit. Lumabas na siya si Junho. Sa sandaling naglalakad si Ko Hae-soo sa daan patungong langit, mabilis na sumunod ang isang motorsiklo, humarang sa sasakyan at pinatulog ang driver. Tinawagan ng driver ng sasakyan si Ko Hae-soo. Malabo niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang nagligtas sa kanya ay si Taera. Nagising si Ko Hae-soo at sinabi ni Taera sa kanyang tabi na ang taong gustong pumatay sa kanya ay si Jae-hyun. Ang dahilan kung bakit nakatayo lang si Jang Do-jin dahil ginamit ni Jae-hyun ang pag-upa ni Jang Kyung-mo ng mamamatay tao upang patayin ang dating pangulo para ipitin si Jang Do-jin. Inakala ni Jang Do-jin na dadalhin ni Jae-hyun si Ko Hae-soo sa ibang bansa. Hindi niya alam na lihim ng balak patayin ni Jae-hyun si Ko Hae-soo. Direktang sinabi din ni Taera kay Ko Hae-soo na siya ang numero 50 na mamamatay tao na matagal na niyang hinahanap. Ang utak sa likod ng pagiging numero 50 niya at pagiging Taera ay si Jae-hyun din. Malinaw na si Jae-hyun ang mastermind, ngunit nanatili siyang nanonood habang kinukuha ni Ko Hae-soo si Jang Do-jin. At pagkatapos ay siya mismo ang nagdala sa kanya sa tabi niya upang maging magkaibigan sila. Ang layunin niya sa paggawa ng lahat ng ito ay para lang makapaghiganti kay Jang Kyung-mo. Pagkatapos sabihin ang totoo, humingi ng tawad si Taera kay Ko Hae-soo, ngunit pumanaw na ang mga magulang ni Ko Hae-soo. Huli na ang paghingi ng tawad ni Taera.
Sinampal siya ni Ko Haiso, ngunit tahimik lang niya itong tiniis. Handa siyang gawin ang lahat para tubusin ang kanyang mga kasalanan kay Ko Haiso. Umaasang babalik si Taera kay Jaehyun at magpapatuloy sa isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan at maranasan ang sakit na naranasan niya. Sa kabilang banda, iniwan ni Ko Seong-chan ang kanyang talumpati sa laboratorio, kaya sinuri niya ang ki. Ang resulta, malinaw na nakita niya na ang tasa ng kape na nasa kanyang kamay ay lumabas sa monitor ng laboratorio. Ibig sabihin, may nagalaw ng kamera. Ni-reset ni Ko Seong-chan ang system at hindi sinasadyang nakita si Jang Kyujin na inaalalayan si Jujin palabas. Agad na pinindot ni Ko Seong-chan ang alarm at hinarangan ang lahat ng labasan. Narinig ni Jang Kyujin ang tunog ng alarm at alam niyang nahulaan na ni Ko Seong-chan ang kanyang plano. Pumasok siya sa sistema, pinatay ang alarm at nakipaglaban sa mga security guard. Sa huli, nakatakas siya sa ikatlong basement. Ngunit napalibutan pa rin siya ng mga security guard. Sa sandaling malapit ng matuklasan si Jang Kyujin, lumitaw si Taera at tinulungan silang makatakas mula sa mga security guard. Matapos makatakas mula sa paghahanap, tinanong ni Taera si Jang Kyujin kung bakit siya nagmamadaling umalis. Sinabi ni Jang Kyujin ang totoo, ang aksidente sa sasakyan ni Jang Kyujin ay may kinalaman din kay Ko Seong-chan. Ngayon ay hindi na siya makapaniwala dito. Matapos sabihin iyon, dali-daling umalis si Jang Kyujin kasama si Jujin. Pagkatapos ay inayos niya si Jang Kyujin sa isang ligtas na lugar at sinabi sa kanya na na-stroke ang kanyang ama at kailangan niyang maospital. Kasabay nito, si Jang Kyung-mo ay nakahiga sa kama ng ospital. Nangangarap ng araw na naging presidente si Ko Tae-seon maraming taon na ang nakalipas. Sa araw na iyon, nagpasya si Ko Tae-seon na pigilan ang pulisya na imbestigahan si Jang Kyung-mo. Ngunit kapalit nito, kailangan ni Jang Kyung-mo na isuko ang proyekto ng Grand Korean Bridge. Ito rin ang una at huling pagkakataon na piprotektahan niya ang ama ni Jang Doo-jin bilang isang kaibigan. Gulat na gulat si Jang Kyung-mo at agad na nakipag-ugnayan sa mamamatay tao upang ihinto ang operasyon. Ngunit sa huli, naganap pa rin ang trahedya. Isang bala ang tumago sa dibdib ng ama ni Ko Haiso. Nagising si Jang Kyung-mo mula sa kanyang panaginip at nakatayo sa tabi niya ang ina ni Jang Doo-jin. Itinuring niyang lahat ay kasalanan ng kanyang asawa, kaya kailangan nitong magbayad. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bahagi ng kasunduan sa pagtalikod sa bahagi at pinirmahan ito ng kanyang asawa. Dahil nakatakas si Jang Kyujin, nagpunta si Jaehyun sa laboratorio. Galit na galit niyang sinimulang sirain ang mga gamit. Hindi pa rin makapaniwala si Ko Seong-chan na ang isang taong kumatos sa loob ng 7 taon ay nagkaroon na ng kakayahang i-hack ang kanyang sistema. Sa sandaling ito, lumabas sa telepono ang mensahe ni Jang Kyujin, ibalik mo sa akin ang kumpanya. Nasaan si Sujung? Nang marinig ito, agad ding tumakbo si Jang Doo-jin sa laboratorio. 3 tao ang nagsagawa ng pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon. Mukhang matagal nang gising si Jang Kyujin, ngunit nagpapanggap lang na kumatos. Lihim siyang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sapat na ito upang patunayan na hindi sila pinagkakatiwalaan ni Jang Kyujin. Ngayon, ang pag-iwan niya ng ganitong mensahe sa computer ay isang deklarasyon ng digmaan. Ngayon, tiyak na gusto ni Jang Kyujin na alamin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Sujung. Naalala ng 3 ang 7 taon na ang nakakaraan nang si Sujung ang paksa ng eksperimento. Palaging tutok si Jang Kyujin sa pag-eksperimento sa katawan ng tao. Ngunit lihim pa rin siyang sinimula ng 2 tao, si Jaehyun, at niloko pa si Sujung na sumang-ayon din si Jang Kyujin sa eksperimentong ito. Nagsimula ang eksperimento. Hawak ni Jaehyun ang kamera at nagsagawa ng operasyon. Patuloy na pinataas ni Ko Seong-chan ang stimulation index. Nagkaroon ng reaksyon ang paralisadong mga binti ni Sujung. Dahan-dahan nang gumagalaw ang mga binti. Nabubulagan ang 3 tao sa panandali ang tagumpay at patuloy na itinaas ang antas ng stimulation sa kabila ng pagdaing ni Sujung sa sakit. Paulit-ulit na sinabi ni Sujung na hindi na niya kaya, ngunit inakala lang nila na ito ay immune response. Biglang nag-convulse si Sujung at bumagsak sa lupa, nawala ng hininga. Labis na nataranta ang 3 tao at mabilis na nilinis ang pinangyarihan at inalis ang bangkay ni Sujung. Sa pag-alis nila, hindi maiwasan ng 3 na magsisihan. Nagtuturuan ang bawat isa. Nag-aalala si Jang Doo-jin na malalantad din ang lihim na ito sa bandang huli. Sa sandaling ito, tumawag si Jang Kyujin at tinanong kung nasaan si Sujung. Nagdahilan si Jaehyun para matakpan ang katotohanan at sumang-ayon din siya. Nadadalo sa karera ng off-road sa susunod na araw. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, iminungkahi ni Jaehyun na kung sino man ang matalo sa karera kinabukasan ay sasagutin ang lahat ng responsibilidad at linisin ang gulo. Kinabukasan, sa panahon ng karera, hindi sinasadyang nahulog si Jang Kyujin mula sa bangin. Sa panahong iyon, sina Jang Doo-jin at Ko Seong-chan na determinadong manalo ay hindi man lang huminto upang tingnan ang kanyang sitwasyon. Tanging si Jaehyun lang ang naghanap kay Jang Kyujin. Sa huli, si Jang Doo-jin ang nag-una, si Ko Seong-chan ang pangalawa at si Jaehyun ay hindi pa nakakarating sa tuktok ng bundok. Ngayon, muling sinusuri, pakiramdam ni Ko Seong-chan na napakaduda ng insidente ni Jang Kyujin. Si Jaehyun ang nag-asikaso sa bangkay ni Sujung noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Jang Doo-jin at Ko Seong-chan kung paano niya inasikaso ang bangkay.
Paano nakatakas si Jang Kyujin at nakipagkita kay Taera? Nang umalis siya sa laboratorio, mas gumanda ang pakiramdam niya. Sinabi ni Jang Kyujin kay Taera na siya ang nagtatag ng kumpanya at ang lahat ng eksperimento na isinasagawa ng kumpanya ay batay sa kanyang 7 taong gulang na teorya. Naghinala si Jang Kyujin na may kumuha ng AFSB na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Agad na naalaala ni Taera si Ko Seong-chan. Kaya, tila, matapos makuha ni Ko Seong-chan ang mga dokumento, siya ay naging direktor ng Research Institute. May motibo siyang patayin si Jang Kyujin, ngunit hindi pa rin matukoy kung sino ang tunay na salarin. Alam lang ni Jang Kyujin na sa tatlong iyon may nagpapanipula. Nilagyan ni Jang Dojin ng bomba ang motorsiklo ni Hong Taera para patayin siya. Kinuha ni Ko Hae-so ang teza at ibinigay ang bahagi ng impormasyon tungkol sa Hanun Tower kay Pyo Jae-hyun na naglalaman ng mga tala ng pagpupulong sa pagitan ni Jang Dojin at Kim Sun-deok. Pagkatapos, dinala ni Jang Dojin ang impormasyong ito kay Ko Seong-chan at binigyan siya ng sapat na ebidensya upang patunayan na nakipagtulungan si Pyo Jae-hyun at Kim Sun-deok sa paggawa ng mga eksperimento sa katawan ng tao. Bilang ganti, hiniling ni Ko Seong-chan na pigilan niya si Pyo Jae-hyun na maging presidente at itigil ang investigasyon sa mga pagdududa tungkol sa kanya. Agad na sumang-ayon si Ko Seong-chan. Ngunit hindi nagtagal, ipinakita niya ang ebidensya sa panahon ng debate sa pagkapangulo na nagpapatunay na nakipagtulungan si Pyo Jae-hyun at Kim Sun-deok. Nagsasagawa ng eksperimento sa tao sa ospital. Ang solidong ebidensya ay nagpapahirap kay Jae-hyun na tanggihan. Ang iba pang mga kandidato ay nakipagtulungan din na pilitin siyang umalis sa halalan. Mabilis na nalaman ni Jae-hyun na pinuntahan siya ni Ko Tae-seon upang hanapin si Jang Kyung-mo. Nahulaan na ni Jae-hyun na ibinigay ni Ko Tae-seon ang ebidensya sa kalaban. Labis na hindi nasisiyahan si Jae-hyun kay Ko Tae-seon na nagdulot lamang ng kaguluhan. Agad niyang inutusan si Ko Seong-chan na patayin si Taera. Nang mahulaan niyang nasa panganib ang kanyang kapatid, sinabi niya kay Ko Tae-seon na dalhin ang kanyang anak na babae sa ibang bansa upang makaiwas sa gulo. Ang kanyang kaibigan sa ibang bansa ang bahala sa pagtanggap. Nag-aatubili si Taera na dalhin ang kanyang anak na babae at kapatid. Ngunit ngayon, kinakaharap ni Jae-hyun ang matinding debate. Mag-isa siyang nagmamaneho sa kalsada nang biglang makakita siya ng isang tao sa unahan. Si Ko Hae-so pala, hindi pa nagtatagal, nakipag-ugnayan si Ko Tae-seon sa kanya at sinabi ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng dating punong ministro. Hindi si Taera ang salarin kundi siya mismo. Ayaw makinig ni Ko Hae-so sa kanyang paliwanag. Paulit-ulit niya itong tinanggihan sa labas ng pinto. Ngunit patuloy pa ring pinuntahan ni Ko Tae-seon upang sabihin ang totoo. Noong taon na iyon, wala silang ibang pagpipilian. Kailangan lang nilang sumunod sa mga utos. Ngayon, si Taera, dahil sa pag-ako ng kasalanan para sa kanya, ay nagplano na ilantad sa publiko na siya ang numero 50 tulad ng isang hangal. Kaya, pumunta si Ko Hae-so para hanapin si Jae-hyun at sinabing gusto siyang patayin ni Jang Dojin. Humingi siya ng tulong. Pagkatapos magsalita, nawalan siya ng malay. Si Jae-hyun naman ay puno ng pagdududa. Dinala niya si Ko Hae-so sa isang hotel para pansamantalang manatili at hinintay siyang magising upang matanong ang buong detalye ng pangyayari. Sinabi ni Ko Hae-so na alam na niya na si Jang Kyung-mo ang umupa ng mamamatay tao para patayin ang kanyang ama noong taon na iyon. At si Jang Dojin, para itago ang katotohanan ito, ay sinuhulan si Ko Seong-chan para umupa ng tao na papatay sa kanya. Pinayuhan din siya ni Ko Tae-seon na si Taera ang numero 50 na pumatay sa kanyang ama. Hindi niya alam ang lihim na pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Nagpakita si Jae-hyun ng kalmado sa labas, ngunit sa loob ay natakot siya nang marinig ito dahil gusto ni Jang Dojin na dalhin niya si Ko Hae-so sa ibang bansa. Ngunit siya mismo ang nagpasya na patayin siya upang manahimik siya. Ngayon, nabigo ang operasyon na nagdulot ng kaunting problema kay Jae-hyun. Sa kabilang banda, nakipagtulungan si Taera kay Jang Kyujin upang pasukin ang bahay ni Ko Seong-chan at nakawin ang AFB na naglalaman ng mga resulta ng pananaliksik. Pagdating pa lang sa bahay ni Ko Seong-chan, naglagay na siya ng surveillance camera sa mesa. Sino ang mag-aakala na bigla siyang babalik? Kinailangan lang ni Taera na magtago sa sulok. Ngunit hindi niya sinasadyang nasagi ang dekorasyon sa sahig. Ang mahinang ingay ay narinig niya. Naghinala si Ko Seong-chan na may pumasok sa kanyang bahay. Sa sandaling lumapit siya sa pinagtataguan ni Taera, tinawagan ni Jang Kyujin ang kalaban upang iligtas siya. Habang ginugulo ni Jang Kyujin ang pansin, ang atensyon, si Taera ay umakyat sa hagdan pabalik sa bahay. Sinira niya ang kanilang magkasamang larawan sa sahig at dinala ang kanyang anak na babae sa malayo dahil wala silang karapatan ni Jae-hyun na maging magulang. Ngunit maliban kung aatras siya sa halalan at aakuin nilang mag-asawa ang kasalanan, doon lang sila makakatayo ng may dignidad sa harap ng kanilang anak. Syempre, hindi susuko si Jae-hyun. Nagplano siya ng kanyang buong buhay. Bumalik si Jae-hyun sa hotel at sinabi kay Ko Hae-so na hindi niya talaga alam ang tunay na mukha ni Taera. Ngayon, itinago niya ang kanilang anak na babae at gustong umamin sa krimen upang maparusahan ng batas at direktang sirain ang lahat ng kanyang pag-aari. Habang nagsasalita si Jae-hyun, lalo siyang naging hindi mapakali. Nagpakita siya ng mukha na puno ng pagdurusa. Nilapitan siya ni Ko Hae-so at pinilit na huwag sumuko. Sa sandaling ito, tumawag si Ko Seong-chan. Sinadya ni Jae-hyun na sagutin ang telepono sa harap ni Ko Hae-so at sumigaw na tiyak na mahahanap niya ang kanyang anak na babae. Umiti lang si Ko Hae-so ng sarkastiko. Kinabukasan, natanggap ni Taera ang balita na ligtas na nakarating sa ibang bansa sina Ko Tae-seon at ang kanyang anak na babae. Matapos makawala sa kanyang mabigat na pasanin, nagpunta si Taera sa istasyon ng pulisya upang umamin. Inamin niya ang kanyang pagpatay kay Sun-deok
Jung-hook, at si Jae-hyun naman ang kanyang kasabwat na nagtago ng ebidensya. Agad na isiniwalat ng pulisya ang balitang ito kay Jang Kyung-mo. Natuwa siya na nanalo ng hindi lumalaban. Pagkababa pa lang ng telepono, binati niya agad ang kanyang campaign team. Ang sakunang ito ay sapat na para matalo ng husto si Jae-hyun. Ang balita na sumuko si Taera ay nakarating sa kanya. Wasak ang kanyang puso. Ang landas sa politika na kanyang binuo ay tuluyang gumuho. Labis din siyang nadismaya ng kanyang campaign team. Si Junho ay nagkaroon din ng ideya na umatras at ayaw ng tumulong. Ang mas masahol pa, nang magkita ang dalawa, nakita sila ni Jang Dojin. Narinig niya ang lihim ni Jae-hyun na sinuhulan si Junho at niloko si Ko Hae-soo. Kaya, kinuha ni Jang Dojin ang isang grupo ng mga tao at sinadya niyang harangin si Junho, pagkatapos ay binugbog siya. Narinig din ni Ko Hae-soo ang balita na sumuko si Taera. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang makipagkita kay Taera. Nang walang tao sa paligid, pinag-usapan nilang dalawa ang planong ito. Lumabas na mula nang humingi ng tawad si Taera kay Ko Hae-soo, lumaki ang lahat. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maging ang pag-alis ni Taera, kasama ang kanyang anak na babae at ang kanyang pagsuko at pag-amin sa pagpatay sa direktor. Ngunit sinadya niyang hindi binanggit ang pagpatay kay Ko Tae-seon. Sa puntong ito, muling pinahirapan ni Ko Hae-soo si Taera. Sinisisi siya sa patuloy na panluloko sa kanya dahil ang pumatay kay Ko Tae-seon ay hindi siya, kundi si Ko Tae-seon. Nang makita niyang alam na ni Ko Hae-soo ang katotohanan, lumuhod na lamang si Taera at nakiusap kay Ko Hae-soo na patawarin ang kanyang kapatid. Direktang sinabi niya na noon, 10 taong gulang pa lang si Ko Tae-seon at walang alam. Siya mismo ang bumitiw sa misyon, kaya inudyukan ng direktor ang kanyang kapatid na magpaputok ng baril. Wala nang sinabi pa si Ko Hae-soo dahil sa sandaling ito ay pinatawad na niya si Taera. Ang dalawa ay mga kawawa at karapat-dapat parusahan. Ang mga dapat parusahan ay ang masasamang tao na lumikha ng trahedyang ito. Sinabi ni Ko Hae-soo na ililigtas niya si Taera at kailangan nilang magtulungan laban kay Jae-hyun. Pagkatapos magpanggap si Ko Hae-soo na kaalyado, lihim niyang sinira ang relasyon ni Jae-hyun at Ko Seong-chan na sinasabing ang matagal ng doktor na lihim niyang inimbitahan ay gustong bumilis ang paggaling ng ama ni Jang Dojin. Habang nahihirapan pa rin si Jae-hyun, bigla niyang naalaala ang sinabi ni Ko Hae-soo. Gusto niyang iligtas niya si Taera at ipaubaya sa kanya ang paghawak dito. Biglang nakaisip si Jae-hyun ng isang plano. Pumunta siya sa computer at nag-type. Ano man ang mangyari, kailangan niyang kontrolin ng mahigpit ang opinyon ng publiko. Kinabukasan, nag-post si Jae-hyun ng artikulo na direktang nagsasabi na may sakit sa pag-iisip si Taera. Bukod pa rito, ang mansa ng dugo sa damit ay hindi sa kaisundeo. Pagkatapos ay dinala niya si Ko Seong-chan palabas. Sa daan, hiniling ni Ko Seong-chan kay Jae-hyun na tuparin ang kanyang pangako upang makuha niya ang nararapat na bahagi ng Kyunchon Group at huwag hayaang mapunta ang lahat sa kamay ng ina ni Jang Kyujin. Dali-daling sumang-ayon si Jae-hyun, sinabing hindi niya kalilimutan ang mga benepisyo na ipinangako niya sa kanya. Matapos sabihin iyon, sinubukan niyang alamin ang sitwasyon ni Jang Kyung-mo. Mananatili ba itong komatos? Nagbigay si Ko Seong-chan ng kumpirmadong sagot. Sinabihan niya ang doktor na huwag hayaang magising si Jang Kyung-mo. Ang sagot na ito ay ganap na kabaligtaran sa impormasyon na ibinigay ni Ko Hae-soo. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, lalong nagduda si Jae-hyun na nagsisinungaling si Ko Seong-chan. Sa paglalakbay na ito, muli niyang nakaharap si Kitae. Maluwag sa loob na tinanggap niya si Kitae at ang lahat ng kanyang tauhan upang maging miyembro ng campaign team. Matapos ang matatas na paghihikayat ni Jae-hyun, si Kitae, na dati nagtatago, ay biglang nagkaroon ng marangyang buhay. Agad siyang sumang-ayon. Ang unang utos ni Jae-hyun ay iligtas si Taera. Ang operasyon ng pagliligtas na ito ay hindi isang direktang paghaharap, kundi para magmadali si Kitae sa istasyon ng pulisya upang maghain ng ulat at ibintang ang lahat ng kaso ng pagpatay kay Sundeok kay Ko Seong-chan. Nagbigay si Jae-hyun ng malaking halaga ng ebidensya at ginamit pa nga ang computer face swapping technology. Sa video ng pagpupulong, pumalit siya sa iyo sa Sony off at naging si Bae. Ang ebidensyang nagpapatunay kay Bae ay hindi maikakaila. Umamin siya na tinapon na siya ni Jae-hyun. Gusto niyang tumawag sa iyo, ngunit narinig niyang ipinatawag mo na ang kanyang pamilya pabalik sa bansa. Ito ay isang tahimik na babala. Ang buhay ng kanyang pamilya ay nasa kamay ni Jae-hyun, kaya't hindi makakilos ng padalus-dalos si Bae. Lahat ng paraan ng pagtakas ay naharangan na. Maging si Bae ay biglang nagkasakit sa interrogation room at namatay doon mismo. Pagkatapos ng isang magulong-gulo, buong pagmamalaking sinundo ni Jae-hyun si Taera pauwi. Nang lumingon siya, ikinulong ka na niya at hindi pinayagang lumabas ng bahay. Binalaan ni Jae-hyun na huwag na siyang magpatuloy sa kanyang mga gawain. Kung hindi, ang susunod na mamamatay ay ang pinakamamahal niya, si Hae-soo o si Pyu-seung. May obsesyon si Jae-hyun kay Taera para makabuo ng perpektong pamilya. Marami na siyang sinakripisyo. Sa kanyang inaugurasyon bilang presidente, kailangan niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak. Nang mag-alala si Taera, nalaman ni Jae-hyun na umalis na ang kanyang anak na babae sa bansa at agad niyang sinabi kay Pil-seung dadalhin ang kanyang anak na babae. Ngunit umiyak ng malakas ang bata sa telepono. Sinabing gusto niyang hanapin ang kanyang ama. Dahil dito, sinisipa niya si Taera na nagpasakit sa puso nito. Ngayon, sumama na si Kitae kay Jae-hyun. Siya mismo ang kumuha ng buhay ni Sang Bae.
Ginamit ni Gitae ang kim na laso na gawa ni Hanun. Kapag pumasok sa katawan, matutunaw ito at magiging sanhi ng bigla ang pagtaas ng presyon ng dugo na magpapanggap na sakit sa puso. Binigyan ulit ni Jaehyun ng bagong gawain si Gitae na hanapin ang kanyang anak na babae. Kailangan lang niyang protektahan ang kaligtasan ng kanyang anak at si Pyoseung ay bahala na siya kung paano niya ito haharapin. Pagkatapos, nagdaos siya ng press conference. Sinabing si Taera ay nakakaranas ng mga guni-guni at hihinto muna siya sa pangangampanya upang alagaan ng mabuti ang kanyang asawa. Ang kanyang responsabling saloobin ay nagpataas muli ng kanyang rating ng pagtanggap at muling nagtipon ang kanyang kampanya. Nang makontrol si Taera, hindi na siya makontak ni Kyujin, kaya't ipinagsapalaran niyang pumunta sa magkadugtong na villa at nagkita sila. Nalaman niya na pinatay ni Jaehyun si Sangbae para iligtas si Taera. Pinag-aralan ni Kyujin na dahan-dahang tinatanggal ni Jaehyun ang mga taong nakakaalam ng kanyang mga lihim. Para protektahan ang kaligtasan ni Taera, binigyan siya ni Kyujin ng tracking device. Kamakailan, magkakaroon ng talumpati ang kumpanya ni Jaehyun tungkol sa smart patch. Sa araw na iyon, inimbitahan ni Seong Chan ang isang manlalaro ng basketball na paralitiko sa dalawang binti. Pagkatapos ay nilagyan niya ng smart patch ang lalaki at sinimulan ang programa ng unti-unting pagtaas ng stimulation. Dahan-dahang nakakagalaw ang kanyang mga binti at nakatayo pa nga siya. Pumalakpak ang buong bulwagan. Unti-unting itinaas ni Seong Chan ang index sa pinakamataas na antas at hinikayat ang manlalaro na lumakad ng ilang hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nagkaroon ng error sa programa. Sumigaw siya ng malakas at bumagsak sa lupa, umugong ang sorpresa sa bulwagan. Kumpiyansang umakyat si Jaehyun sa entablado, inanyayahan ang isa pang pasyente na si Kyujin na kumatos. Kamakailan lang, hinanap ni Dojin si Dr. Hong, ang doktor ni Kyujin, at ginamit ang kanyang pagiging babaero para takutin siya at pigilan si Kyujin na lumitaw sa presentasyon. Sa presentasyon, lihim na hinarangan ni Dr. Hong, lumala ang kondisyon ni Kyujin at hindi na siya makaupo. Aksidenteng natuklasan niya na pinalitan ni Dr. Hong ang kanyang gamot, kaya nahuli si Dr. Hong sa akto. Habang iniiniksyon ang gamot sa kanya, nagpupumigla si Kyujin na makapunta sa bulwagan ng presentasyon, ngunit hinarang siya ni Jin na nakaabang sa kotse. Ininiksyon siya hanggang sa mawala ng malay at dinala sa bulwagan. Ikinabit ni Jaehyun ang patch kay Kyujin. Pagkatapos ng sunod-sunod na operasyon, nagising siya. Sinabi ni Jaehyun sa mga naroroon na 7 taon na ang nakakaraan, nasa vegetative state si Kyujin at sa pamamagitan ng physical therapy, nakakuha siya ng bagong buhay. Tungkol naman sa kung bakit nabigo ang programmer kanina, isinisi ni Jaehyun ang lahat sa matinding stress ni Seong Chan. Hiniling niya kay Kyujin na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi niya inilantad ang tunay na mukha ni Jaehyun sa bulwagan, kundi sumunod siya sa kagustuhan nito. Ipinahayag ni Kyujin ang kanyang pasasalamat sa kanilang tatlo at hinikayat ang mga manonood na pumalakpak sa tatlong bayaning ito. Ang nangyari sa bulwagan ng pagbigkas. Dahil dito, nagtalikuran sina Jaehyun at Seong Chan. Binalaan siya ni Seong Chan na alam niyang pinatay ni Jaehyun si Zuza. Nasa kanya pa rin ang relo ni Jaehyun na nabahira ng ketchup. Hindi natakot si Jaehyun dahil hawak niya ang ebidensya na 7 taon na ang nakakaraan, pinatay ni Seong Chan si Kyujin. Alam ni Jaehyun na sinira ni Seong Chan ang preno ng kotse ni Kyujin at pagkatapos mangyari ang aksidente, kinumpirma pa niya kung patay na ito. Pinigilan nila ang isa't isa. Galit pa rin na sumisigaw si Seong Chan, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng talumpati, sinundan ni Taera ang sasakyan ni Jin gamit ang motorsiklo. Hindi pa nagtatagal, binuksan niya ang kabinet ni Jaehyun at nahanap ang pasaporte ni Jin doon. Naging curious siya. Bakit nasa kanya ang pasaporte niya? Mukhang patungo si Jin sa laboratorio. Sumasakit ang ulo niya na parang pinupupo. Sumigaw si Jin sa sakit. Lihim na nanonood si Taera mula sa isang sulok. Mukhang natuklasan na niya. Nang papalapit na siya kay Taera, biglang sumulpot si Jaehyun at iniksyon ng kung anong gamot si Jin. Nagkasakasal siya ng ilang beses at tinanong kung nasaan siya at nasaan si Kyujin. Pagkatapos, muling ininiksyon ni Jaehyun si Jin. Kamakailan, paminsan-minsan siyang dinudugo ang ilong. Labis na nababahala si Jaehyun sa kalagayan ni Jin at pinayuhan siyang uminom ng gamot sa tamang oras. Sinabi ni Jin na pagkatapos niyang uminom ng gamot, nakakaranas siya ng migraine. Tinantya ni Jaehyun na nagkaroon ng resistensya sa gamot kaya kailangan ng mas malakas na gamot. Mukhang may lihim silang ginagawa at hindi nila masabi sa iba. Nagtago si Taera sa dilim at aksidenteng naglabas ng tunog. Dali-dali siyang tumakas, umalis sa laboratorio at pumunta sa meeting place ni Haesu. Habang naghihintay, tinawagan ni Taera si Kyujin at sinabi sa kanya ang mga nakita niya kanina. Naramdaman niyang may mali kay Jin kaya't nagpasya siyang pumunta sa laboratorio kasama si Kyujin. Nag-iwan ng sulat si Taera sa mesa. Sinabihan si Haesu na hintayin siya. Bumalik siya sa laboratorio at narinig ang sigaw ni Jin. Pumasok si Taera para tingnan kung ano ang nangyayari. Biglang sabay na lumitaw sina Jin at Jaehyun, sunod-sunod na inatake siya. Nawala ng malay si Taera nang hampasin ni Jin at nahulog ang cellphone niya sa lupa. Sa screen, lumabas ang tawag ni Kyujin. Galit na tinapaktapakan ni Jaehyun ang cellphone niya. Dumating si Haesu sa meeting place matapos makita ang sulat. Nag-alala siya kay Taera kaya agad siyang pumunta para hanapin ito. Kasabay nito, sinundan
Sinundan din ni Kyujin ang location tracker ni Taera at nagmaneho patungo sa kanya. Maya-maya, dahan-dahang idinilat ni Taera ang kanyang mga mata at natuklasan na nasa operation table siya, pagkatapos ay unti-unting nawalan ng malay. Sa pagitan ni Jaehyun at Jin, sinamantala nila ang kanyang pagkawalang malay para magsagawa ng operasyon na nagtanim ng chip na tinatawag na Project Eraser upang makalimutan ni Taera ang mga kamakailang nangyari. Ibinalik siya sa pagiging isang mabuting ina at asawa, itinulak siya sa operating room. Si Jaehyun ay sabik na nagpalit ng puting coat. Sa sandaling iyon, nakaramdam muli si Jin ng sakit ng ulo. Naaalala ang sinabi ni Kyujin, hindi pa kumpleto ang Project Eraser at ang biglaang pagsubok sa mga tao ay maaaring makasama sa kalusugan ni Taera. Posibleng maging katulad siya ng gorilla na si Ryder, sasabog ang ulo at mababaliw hanggang sa mamatay. Ngunit hindi alintana ni Jaehyun ang mga bagay na ito. Gusto lang niyang ibalik ang nakaraan, maramdaman ang init ng kanilang pamilya noon. Para sa init na ito, handa siyang gawin ang lahat. Pagkatapos magsalita, inutusan ni Jaehyun si Jin na manahimik at makipagtulungan para matapos ang operasyon. Walang nagawa, kinailangan niyang sumunod. Hindi na nakapaghintay si Haeseo nang biglang may masamang kutob siya. Dali-dali siyang pumunta sa bahay para hanapin si Taera at nakita si Jaehyun na hindi kalayuan, kararating lang sa bahay. Tamang-tama na aakyat sana si Haeseo para magtanong nang pigilan siya ni Dojin. Nag-iingat pa rin siya. Ayaw din ni Jaehyun na lumapit si Haeseo. Nakita niya itong nagmamadali. Si Dojin ay kusa na nagsabing tutulungan niya si Haeseo sa kanyang mga problema para kumbinsihin siyang huwag makialam kay Jaehyun. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Haeseo. Direktang sinabing labis siyang nag-aalala para sa kanya. Sa harap ng kanyang ama, si Dojin ay nagkunwari lang na malupit at determinado. Masakit niyang binigkas ang bawat salita, na sa huli ay kinagandahan ng loob ni Haeseo. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala. Nag-aalala na si Jaehyun na ang gumawa kay Taera. Kinabukasan, muling nagtipon ang tatlong magkakaibigang nagtalikuran sa isa't isa para gampanan ang papel ng matalik na kaibigan noon sa harap ng media. Naghanda si Jaehyun na hilingin kay Seong-chan na maging kinatawan ng kumpanya ng Ilay upang siya at si Dojin ay maging kandidato sa pagkapangulo. Wala silang magawa kundi tanggihan dahil hawak ni Jaehyun ang sikreto ng kanilang dalawa. Matapos ayusin ang kanilang pagkakaibigan, susunod naman ang pag-aayos ng relasyon ng pamilya. Buong kumpiyansa si Jaehyun na sa lalong madaling panahon ay susunduin niya ang kanyang anak na babae. Si Taera ay magiging muli ang kanyang dating mabait at maamo na asawa. Ang pamilya ng tatlo ay masayang haharap sa media. Hindi nagtagal, muling nagising si Taera at sinabi sa kanya ni Jaehyun. Dati, aksidenteng natumba si Taera sa tindahan ng fashion ni Zuza. Tumama ang kanyang ulo na nagdulot ng pagkawala ng malay. Ngunit sa ngayon, wala nang balakid. Habang nag-uusap sila, may isang maliit na kotse na huminto sa labas ng villa. Dinala rin ni Gitae si Pyuseong na bodyguard at ang kanyang anak na babae na si Ji-woo pabalik sa bansa. Masayang tumakbo ang bata papasok ng bahay. Dinala ni Gitae si Yuseong. Inakala ni Taera na magkasama sina Ji-woo at Zuza na naglalakbay, ngunit sumagot ang bata na nag-logout na si Tita Zuza. Labis na nagulat si Taera. Agad siyang niyakap ni Jaehyun. Habang kumakain, inilipat ang mga alaala na kanyang inihanda sa kanya. Nang makita na ganap na nagtitiwala si Taera, lubos na kampante si Jaehyun. 5 araw na lang bago ang araw ng halalan. Nagdaos si Jaehyun ng party sa bahay. Si Taera, na nakasuot ng formal na damit, ay lumitaw sa tabi ni Jaehyun at inasikaso ang mga bisita. Nakaramdam si Haeseo ng kakaiba nang hilahin niya si Taera palapit sa kanya. Tinanong niya kung ano ang nangyari, nakalimutan na ba niya ang kanilang plano. Ngunit blanko ang tingin ni Taera sa tanong ni Haeseo. Sa sandaling iyon, lumapit si Jaehyun at magalang na pinalayo si Taera. Inilantad niya ang pagpapanggap ni Haeseo. Sa totoo lang, simula pa lang, alam na ni Jaehyun na nagkakaisa sina Haeseo at Taera para dayain siya. Ngunit ngayon, hindi na kailangang umarte pa dahil ganap nang nakalimutan ni Taera ang mga alaala na nakakasama sa kanya. Poprotektahan din ni Jaehyun ang kanyang magandang pamilya. Napakabuti nito ngayon. Pagkatapos paalisin si Haeseo, biglang lumitaw si Kyujin. Pagkakita kay Taera, "Kumusta?" Tinanong niya, nakaranas ba siya ng anumang hadlang. Sa araw na iyon, nagkita sila para hanapin si Jin. Bakit hindi lumitaw si Taera? Harap sa serye ng mga tanong ni Kyujin, nanatili siyang naguguluhan. Lumitaw si Jaehyun at muling paalisin siya. Binabalaan si Kyujin na huwag lalampas sa limitasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya madaling nabuhay. Huwag siyang magdaldal para lamang mawala ng buhay. Sa party, pinindot ni Ji-woo ang larawan ni Pyuseong, ngunit hindi siya nakilala ni Taera. Ipinaliwanag ni Jaehyun na ang nasa larawan ay isang bodyguard, ngunit hindi niya siya gusto kaya pinatalsik na niya siya matagal na. Tumango si Taera, hindi nagdududa sa sinabi niya. Sa sandaling iyon, biglang sumunod si Dojin sa likod ni Taera at nakipag-usap sa kanya ng bahagya. Tahimik niyang ginamit ang chip detector sa ulo ni Taera. Gaya ng inaasahan, ipinakita ng resulta na may chip na naitanim sa kanyang ulo. Agad ipinaalam ni Dojin ito kay Haeseo, at kasabay nito, ipinagpalagay niya na si Taera ay nilagyan ng chip mula sa Project Eraser. Ito rin ay isa sa mga pananaliksik ni Kyujin at Sujung na maaaring burahin ang memorya ng taong pinag-eksperimentuhan, ngunit ang resulta ng eksperimento ay hindi pa kumpleto. Nag-iisip si Haeseo kung eksperimento ito ni Kyujin, paano ito matagumpay na natapos ni Jaehyun at Jin. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, naaalala ang isang detalye na natuklasan niya at ni Taera. Isang araw, itinago ni Jaehyun ang gi ni Jin. Siguro mahalaga iyon.
na dapat niyang hirap na itago. May isang matapang na hula si Haeso, si Jin ay si Sujung. Ngayon, si Kyujin ay dumating sa party para hanapin si Taera. Hindi siya dumalo sa shareholder meeting ng Kincho Group. Mag-isa lamang si ang Haeso na dumalo. Hindi inaasahan, biglang sumulpot si Kyumo. Hindi pa nagtatagal, bigla siyang nakatanggap ng isang sobre. Ang nagpadala ay si Iom Sangbae. Binuksan ni Kyumo at nagulat na punong-puno ito ng mga dokumento tungkol sa Killer No 50. Meron ding voice recorder. Ang nilalaman ay nagtuturo na ang pumatay sa dating pangulo na si Taeseon noon ay si Taera, na asawa ngayon ni Jaehyun. Bumiti si Kyumo, mukhang may konsensya pa rin sa kanya si Sangbae. Maaari niyang gamitin ang ebidensyang ito para harapin si Jaehyun. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Jang Kyumo sa pagpupulong ng mga shareholder upang paalisin sina Jang Kyujin at ang kanyang ina mula sa kumpanya. Nang ipinapalabas niya ang video ng kanyang sarili sa silid ng pasyente, pinipilit ni Jang Dujin na pirmahan ang kontrata sa paglilipat ng bahagi. Nagkagulo ang lahat ng mga shareholder. Wala nang nagawa si Kim Sung-deok upang tanggihan ito at inagaw ni Jang Kyumo ang kapangyarihan. Ipinahayag niya na nais niyang muling gampanan ang posisyon ng chairman at itinalaga si Jang Dujin bilang vice chairman. Lubos na nagalit si Jang Dujin matapos bumalik na talunan. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Jang Kyujin na wala sa pagpupulong ng mga shareholder ngayon. Ngayon, abala siya sa paghahanap ng mahusay na neurologist na maaaring magtanggal ng Project Eraser. Nakatuon si Jang Kyujin sa pagliligtas kay Hong Taera. Walang interes si Jang Kyujin na bumalik sa Jungju Group. Nang marinig ito ni Kim Sung-deok, pinagalitan niya si Jang Kyujin, sinabing ikinahihiyan niya ito. Sa mga taon na kumatose si Jang Kyujin, binantayan niya ang mga bahagi ng kumpanya para kay Jang Kyujin upang makipaglaban kay Jang Kyumo, ngunit hindi niya inaasahan na ipagsasawalang bahala niya ang kanyang pagsisikap para kay Hong Taera. Gusto ba ni Jang Kyujin si Hong Taera? Sa harap ng hula ng kanyang ina, agad niyang pinabulaanan ito at pinuna pa si Kim Sung-deok na ginagamit lamang siya bilang takip upang matupad ang kanyang ambisyon. Ngunit ang paratang ni Jang Kyujin ay hindi nagpagising kay Kim Sung-deok, sa halip lalo lamang itong nagpabalisa kay Kim Sung-deok. Matapos umalis ang kanyang anak, naguguluhan siya at kinakausap ang sarili. Ang perpektong bagay lamang ang nararapat kay Jang Kyujin. Noong siya ay 13 taong gulang, binigyan ni Jang Kyumo si Jang Kyujin ng bisikleta. Dahil nasubukan na ni Jang Dujin na gamitin ang bisikletang ito, agad itong sinira ni Kim Sung-deok. Determinado siyang gawing perpekto ang lahat ng bagay na pag-aari ni Jang Kyujin. Sa gabi bago matulog, pinayuhan ni Pyo Jae-hyun si Hong Taera na uminom ng gamot. Masunuring kinuha niya ang tableta at inilagay sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, may natanggap na mensahe sa cellphone ni Pyo Jae-hyun. Sa lamesa, nakasulat ang ilang salita, modelo 2, nawawala. Agad na kinuha ni Pyo Jae-hyun ang kanyang telepono at nagmamadaling lumabas na parang may mahalaga siyang kailangang ayusin. Pagkaalis niya, inilabas ni Hong Taera ang tableta mula sa kanyang bibig. Bumalik ang kanyang mga mata sa dati nitong talas. Ang oras ay bumalik sa gabing dinukot siya. Bago simula ni Pyo Jae-hyun ang pagtanim ng chip kay Hong Taera, ginamit niya ang kanyang huling sandali ng kalinawan upang lihim na kausapin si Ko Hae-so. Inilahad niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang Sojung at sinabing biktima rin siya ng panlilinlang ni Pyo Jae-hyun. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Taera, nag-alinlangan si Ko Hae-so habang isinasagawa ang pagbubura ng memorya. Bigla siyang nakaramdam ng sakit ng ulo at sa kanyang isipan, lumitaw ang eksena kung saan isinasagawa ng grupo ni Pyo Jae-hyun ang mga eksperimento sa kanya. Naalala ni Ko Hae-so ang lahat at mabilis niyang pinigilan ang pagbubura ng memorya. Sa kanya inayos ang programa upang magkaroon ng malfunction. Hindi na niya kayang tiisin ang huling pagkakamali, kaya't ipinagtapat niya ang lahat kay Pyo Jae-hyun. Naintindihan niya na naibalik na ang alaala ni Ko Hae-so at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin siya. Pagkatapos, lumapit siya sa computer at nagpatuloy sa pagbubura ng memory program. Ngunit dahil sa naunang pagmamanipula ni Ko Hae-so, napanatili pa rin ni Hong Taera ang kanyang mga alaala at nagpapanggap lang na nakikinig kay Pyo Jae-hyun. Narinig niya na nabawi ni Jang Kyumo ang kapangyarihan at agad siyang pinuntahan upang tanungin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Jang Kyumo kay Pyo Jae-hyun dahil hawak din niya ang katumbas na impormasyon. Matapos magsalita, inilabas niya ang recorder at pinatugtog ang recording ni Hong Taera na naghahatid kay Ko Taeseon. Ito ay talagang isang matinding dago. Kinailangan ni Pyo Jae-hyun na magtiis. Sa kabilang banda, sinabi ni Ko Seong-chan kay Jang Dujin na nagsumite si Ko Hae-so ng kanyang resignation, tila may planong isakatuparan. Dali-daling tinawagan ni Jang Dujin si Ko Hae-so. Malalim na nagpahayag si Ko Hae-so ng kanyang kawalan ng pag-asa at sinabing gusto na niyang tapusin ang lahat. Kinagabihan, pumunta siya sa isang gang at bumili ng baril. Dumating si Ko Hae-so sa harap ng townhouse, itinaas ang baril at matatag na pinindot ang gatilyo, tinutok kay Pyo Jae-hyun. Ngunit sa mahalagang sandali, humarang si Hong Taera para saluhin ang bala para sa kanya. Hindi pa nakakabangon si Pyo Jae-hyun nang biglang may sasakyang sumugod patungo sa kanilang dalawa. Niyakap niya si Hong Taera at yumuko sa gilid upang protektahan siya. Pagkatapos ay hinilan niya pababa ang babaeng nagmamaneho ng sasakyan. Lumabas na si Ko Hae-so ang tumakas. Siya ay labis na pinahirapan kaya ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga ugat ay nakaumbok. Sumigaw si Ko Hae-so ng pangalan ni Hong Taera na gustong sabihin sa kanya ang balita tungkol kay Pyo Seung. Ngunit sa pagtatangkang magsalita, nahimatay siya at dinala. Inutusan ni Pyo Jae-hyun ang kanyang mga tauhan na agad dalhin si Hong Taera sa ospital. Tila nakita na niya si Ko Hae-so. Sa kabutihang palad, natuklasan siya ni Pyo Jae-hyun. Lumitaw si Ko Seong-chan at hinila si Ko Hae-so palayo. Tinitigan niya muli, ngunit hindi na niya nakita si Ko Hae-so.
Dali-daling isinakay ni Pyo Jae-hyun si Hong Taera sa ambulansya. Nang lumingon siya, nakita niya na wala na si Ko Hae-soo at ang sasakyan. Nag-utos si Pyo Jae-hyun sa kanyang mga tauhan na agad silang hanapin. Hindi niya alam na si Ko Seong-chan ang nagmaneho ng sasakyan. Hindi nagtagal, nagising si Hong Taera at tinanong si Pyo Jae-hyun kung sino ang nagmaneho ng sasakyang bumangga sa kanilang dalawa. Sinagot niya na si Ko Hae-soo. Ilang panahon na ang nakalipas, natanggal siya sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng data ng laboratorio. Kaya siguro galit pa rin siya, kaya niya nagawa ang nakakabaliw na bagay na iyon. Sa mismong sandaling ito, tumawag si Ko Seong-chan upang ipaalam kay Pyo Jae-hyun na si Ko Hae-soo ay nasa kanyang mga kamay. Sa totoo lang, si Soo-jung ang dapat na tawagin. Nang marinig iyon, agad na pumunta si Pyo Jae-hyun sa tirahan ni Ko Seong-chan. Pagkaalis niya, dinalaw ni Ko Hae-soo si Hong Taera. Lumuluha siya, nagsisisi na hindi niya sinasadyang nasaktan si Hong Taera. Nag-alinlangan si Ko Hae-soo sa kanyang plano ng paghihiganti. Humingi siya ng paumanhin kay Hong Taera at sinabing kung masaya si Hong Taera ngayon, handa siyang itigil ang paghihiganti. Nakita si Ko Hae-soo na labis na pinagsisisihan ang sarili, kaya't sa pagkakataong ito, sinabi ni Hong Taera ang totoo. Hindi siya nawala ng alaala, ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi kay Ko Hae-soo ay upang hindi na siya malagay sa panganib. Nang marinig ang sinabi ni Hong Taera, nagpa siya si Ko Hae-soo na sumuko. Ayaw niyang mawalan ng isang mahalagang kaibigan dahil sa paghihiganti. Sa kabilang banda, nakipagkita si Pyo Jae-hyun kay Ko Seong-chan. Natuklasan niya ang lihim na laboratorio ni Ko Seong-chan. Hawak na ni Ko Seong-chan si Pyo Jae-hyun. Si Pyo Jae-hyun ay nagsasagawa ng iligal na eksperimento sa mga tao at nakipagnegosasyon siya kay Ko Seong-chan. Ipinahayag ni Pyo Jae-hyun ang kanyang saloobin na kapag siya na ang pangulo, gagawin niyang legal ang human experimentation. Bukod pa rito, nangako rin siya na gagawin niyang ministro ng agham at teknolohiya si Ko Seong-chan sa hinaharap. Lubos na nasiyahan si Ko Seong-chan dito at hindi niya pinansin si Ko Hae-soo na nakakulong doon. Pagkaalis ni Ko Seong-chan, pumasok si Pyo Jae-hyun sa isa pang silid. Nakakulong si Pyo Seong doon. Sinimulan niyang i-eksperimento si Pyo Seong. Simula nang matuklasan ni Jang Do-jin na si Ko Hae-soo ay may intensyon na sirain si Pyo Jae-hyun para sa paghihiganti, lubos siyang natauhan. Upang iligtas si Ko Hae-soo, isang landas na lamang ang naiwan para kay Jang Do-jin, pabagsakin si Jang Kyung-mo. Kaya naman, pinuntahan niya si Jang Kyung-jin at nakipagkamay sa kanya. Ipinakita ni Jang Kyung-jin kay Jang Do-jin ang video ng mga kaganapan ng araw na iyon sa townhouse at sinabi niya rito na si Ko Hae-soo ay si Soo-jung. Kung talagang nagsisisi si Jang Do-jin sa kanya, dapat siyang magbayad puri para sa kanyang nakaraang mga ginawa. Pagkatapos, nakita niya ang mga kamera sa kalsada. Ang sasakyan ni Ko Seong-chan ay laging nakasunod sa malaking truck. Kung gayon, alam ni Ko Seong-chan ang kinaroroonan ni Ko Hae-soo. Nang marinig ang sinabi ni Jang Kyung-jin, nag-isip si Jang Do-jin at pagkatapos ay pumunta sa bahay. Nagpasya siyang pumunta sa opisina ng taga-usig at ibunyag ang buong katotohanan. Matapos makinig, kinuha niya ang isang ifs. Ang ebidensya dito ay sapat na upang patunayan na si Sonia Han, ang direktor ng ospital, ang nagpatakbo. Isang negosyo ng mamamatay tao at kasama rin doon si Jang Kyung-mo. Tungkol naman sa kinaroroonan ni Ko Hae-soo, sinabi ni Hong Taera na mailihim na laboratorio si Pyo Jae-hyun kung saan isinasagawa ang iligal na eksperimento sa mga tao. Malamang na doon nakakulong si Pyo Seong ngayon. Tungkol sa pag-iral ng lihim na laboratorio, hula ni Jang Do-jin na alam din iyon ni Ko Seong-chan. Kaya naman, hiniling niya kay Hong Taera na ibigay sa kanya ang eavesdropping watch na may kasamang mga tagubilin. Matapos nito, pumunta si Jang Do-jin sa opisina ng taga-usig upang ilantad ang mga krimen ni Jang Kyung-mo. Hindi nagtagal, dumating ang mga taga-usig upang dalhin siya. Sa silid ng interogasyon, naglabas ang taga-usig ng detalyadong ebidensya na sapat upang patunayan na ginamit ni Jang Kyung-mo ang kumpanya bilang takip upang bumili ng kwintas na sapphire para kay Sonia. At pinahintulutan siyang patayin si Ko Ta-seon. Malinaw ang ebidensya, kaya dali-daling nakipag-ugnayan si Jang Kyung-mo kay Pyo Jae-hyun, sinabing kung hindi niya siya ililigtas, isasama niya ito sa kanyang pagbagsak. Ngunit hindi natakot si Pyo Jae-hyun. Ang ebidensya na hawak noon ni Jang Kyung-mo tungkol kay Hong Taera bilang numero 50 ay nakuha na ni Pyo Jae-hyun. Hindi na siya natatakot kay Jang Kyung-mo. Ganap na nawalan ng kapangyarihan si Jang Kyung-mo. Pinayuhan din siya ni Jang Do-jin na huwag nang lumaban pa at umamin na lamang sa kanyang krimen alinsunod sa batas. Kinuha pa niya ang recording sa pagitan ng mag-ama kung saan si Jang Kyung-mo mismo ang umamin sa krimen na nagawa niya kay Ko Ta-seon noon. Hindi nagtagal, nagdao si Jang Do-jin ng press conference. Inamin ang lahat ng mga krimen na nagawa ng kanyang ama. Bukod pa rito, inilantad din niya ang lahat. Ang lahat ng mga nakaraang proyekto ng pananaliksik ng kumpanya ni Pyo Jae-hyun ay pawang mga panlilinlang. Sa sandaling sasabihin na sana ni Jang Do-jin na ang Project Rider ay na-shutdown dahil sa kanya, may isang grupo ng mga tao ang sumugod. Agad na inaresto si Jang Do-jin sa akusasyon ng embezzlement ng pondo ng kumpanya. Hindi nagulat si Pyo Jae-hyun nang marinig niya ang balita ng kanyang pag-aresto. Malamang na may bahagi rin siya dito. Alam ni Pyo Jae-hyun na oras na upang ipalaganap ang video ni Junrook ang kanyang kakumpetensya. Dati, hawak ni Jang Kyung-mo ang sekreto ni Pyo Jae-hyun. Lihim siyang nakipagpulong kay Junrook at nakipagkasundo sa isang relasyong pangkooperasyon na gustong gamitin ito upang kontrolin si Pyo Jae-hyun. Ang masama pa, nakuha niya ang video ng pagpupulong na ito. Gusto ni Pyo Jae-hyun na gamitin ang video na ito upang talunin si Junrook. Habang inaresto si Jang Do-jin, mag-isang inimbestigahan ni Jang Kyung-jin ang kinaroroonan ni Ko Hae-soo. Nakita niya ang driver ng truck at narinig na ninakaw ang truck habang nakaparada sa isang templo. Kaya't pinuntahan ni Jang Kyung-jin ang templong ito. Napansin niya na abnormally mataas ang bill ng kuryente ng templo. Sa
Sa mismong sandaling ito, natanggap ni Jang Kyujin ang balita na inaresto si Jang Dojin. Agad siyang bumalik, hindi sinasadyang nakita ni Ko Taeseon ang pag-alis ng sasakyan ni Jang Kyujin, kaya't agad niyang ipinagbigay alam kay Pyo Jae-hyun ang insidente. Inalam ni Jang Kyujin ang pinakabagong sitwasyon ni Jang Dojin. Lumabas na inilipat ni Jang Kyung Mo ang kumpanya na nakapangalan sa kanya kay Jang Dojin, ngunit hindi pa matagal si Jang Dojin sa kumpanya, kaya't hindi niya kayang ilipat ang ganoong kalaking halaga ng pera. Ito ay tiyak na gawa ni Pyo Jae-hyun sa likod. May hindi naintindihan si Jang Kyujin. Ilang insider lang ang nakakaalam tungkol sa press conference ngayon. Paano nalaman ni Pyo Jae-hyun? May hinala si Jang Kyujin na may nag-leak ng impormasyon. Gaya ng inaasahan niya, si Hong Yura ang nag-leak ng balita. Nakipagtulungan siya kay Pyo Jae-hyun. Ang lupain ng templo ay pag-aari ni Hong Yura. Ginawa ni Pyo Jae-hyun ang eksperimento doon bilang kapalit. Tutulungan niya si Hong Yura na makuha ang Jungju Group at nangako siyang hindi pakikialaman ang Jungju Group sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Poprotektahan niya ng maayos si Jang Kyujin. Dumaan si Hong Taera sa labas ng templo at lihim na pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Sa wakas, nalaman niya kung sino ang nag-leak ng impormasyon. Aksidente siyang nakagawa ng ingay. Halos matuklasan ni Kuya. Bumaling si Taera para magbalita. Nagkamay ang dalawa. Para kay Kyujin, tila buo ang loob niya na gagawin niya ang lahat para harapin si Kim Sundeok. Nakita ni Kim Sundeok na desidido ang kanyang anak. Ginamit ni Kim Sundeok ang katotohanan na hindi nawala sa katinuan si Taera at ang pagkakakilanlan niya bilang mamamatay tao para takutin siya. Walang sinuman ang mas nakakakilala sa kanyang anak kaysa sa isang ina. Alam niya ang damdamin ni Kyujin para kay Taera. Kung talagang gusto niyang protektahan ito, dapat siyang huminto kaagad. Kinabukasan, pumunta si Kyujin sa templo muli. Pinutol niya ang supply ng kuryente sa laboratorio. Nagmamadaling dumating si Jang Dojin sa lugar. Lihim na pinagmamasdan ni Kyujin mula sa malayo. Naghintay siya hanggang sa buksan ni Jang Dojin ang pinto ng laboratorio. Nahimatay siya at pagkatapos ay palihim na pumasok sa laboratorio. Ngunit hindi siya tuluyang nawalan ng malay. Pagkaalis ni Kyujin, agad na gumapang si Jang Dojin at humingi ng karagdagang tagubilin mula kay Jaehyun. Sa hindi inaasahan, sinabi niya kay Jang Dojin na pasabugin ang buong laboratorio at ang iba pang mga eksperimentong paksa ay hindi mahalaga kay Jaehyun. Narinig ni Taera na tumatawag si Jang Dojin gamit ang kanyang relo. Agad siyang nagmaneho patungo sa laboratorio. Sa laboratorio, nakita ni Kyujin sina Pilsung at si Jin. Nakausap din ni Taera si Pilsung at agad nitong sinabihan si Kyujin na umalis sa lugar. Ngunit isinara na ni Jang Dojin ang lahat ng labasan at pinindot ang buton para pasabugin ang laboratorio. Pagdating ni Taera, nakita niya lang ang naglalagablab na apoy. Napako siya sa kinatatayuan, napaluhod sa lupa at hindi mapigilang malungkot. Kabaligtaran ng puso ni Taera na wasak, si Jaehyun naman ay nagbubunyi. Nanalo siya bilang pangulo. Nakatingin si Taera sa apoy sa harap niya. Nandoon lang siya, umiiyak sa sakit. Gayunpaman, hindi siya nagpakalulong sa kalungkutan. Sa isang iglap, nagbagong anyo siya bilang isang banayad na may bahay. May hawak siyang sariwang bulaklak sa press conference. Pagkatapos manalo ni Jaehyun, ibinigay niya ito sa kanyang asawa at niyakap ito para batiin. Ang pagmamahala ng mag-asawa ay labis na hinangaan ng mga mamamahayat. Ngunit umiyak si Taera. Para sa mga nakapaligid sa kanya, ito ay luha ng kagalakan. Siya lang ang nakakaalam na ito ay luha ng pighati. Dahil sa mga nakulong sa laboratorio. Sa sandaling ito, ang balita ng pagsabog ng templo ay kumalat na at nakuha nito ang lahat ng atensyon ng mga mamamahayat. Pumasok si Taera sa banyo at inalala ang huling pag-uusap nila ni Pilsung bago ang pagsabog. Natuklasan ni Kyujin ang panganib sa isang pagkakataon at alam ni Pilsung ang isang lihim na daanan. Nagpumilit ang tatlo na lumabas. Sa sandaling ito, narinig ni Taera ang boses ni Pyo Jae-hyun na tila napakahina na. Ngunit nakiusap pa rin si Pyo Jae-hyun sa kanya ng isang bagay. Ano man ang mangyari sa kanya, huwag nang maghiganti si Taera at mamuhay ng payapa sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit bago pa makasagot si Taera, may narinig siyang malakas na pagsabog mula sa kabilang linya. Hindi na rin narinig ni Taera ang boses ni Pilsung. Marahil ay patay na ito. Hindi pa nakumpirma ni Taera, ngunit galit na galit siya kay Jaehyun. Sa puntong ito, hindi na niya ito patatawarin at tiyak na siya mismo ang papatay dito. Kinabukasan, ang unang gawain ni Jaehyun bilang pangulo ay ang suriin ang mga labi ng pagsabog sa templo. Ang puso ni Taera ay mabilis na tumibok, nagtatago pa rin ang pag-asa dahil may natagpo ang bangkay sa pinangyarihan, ngunit hindi pa natukoy ang pagkakakilanlan nito. Habang wala si Jaehyun, lihim na nagtanong si Taera tungkol sa sitwasyon mula sa mga pulis na nag-imbestiga sa pinangyarihan. Ngunit pinagmamasdan siya ni Jaehyun mula sa malayo. Hindi nagtagal ay dumaan si Jaehyun. Kailangan magkunwari ni Taera na inosente. Sinasabing gusto niyang palamutihan ang memorial room para sa mga namayapa. Nagdasal siya para sa mga namayapa sa templo. Sa kanyang tainga, narinig niya ang pag-uusap ni Jaehyun at Jang Dojin. Sa katunayan, ang pagsabog sa laboratorio ay plano ng dalawang ito. Upang
Upang gantimpalaan siya sa matagumpay na paglikha ng pagsabog, ibinigay ni Jaehyun kay Jang Doo-jin ang orihinal na recording ng off-road vehicle collision at binalaan siyang huwag ipaalam kay Yaung-hyun. Patay na si Kyujin mula sa pag-uusap ng dalawa. Nalaman ni Taera na maliban kina Kyujin at Sujung, namatay din si Pyo Jaehyun. Ipinaliwanag ni Jaehyun na gusto niya itong patayin dahil lamang sa nakakainis si Kyujin. Nagsaya ang dalawang utak, masaya sa pagtapak sa buhay ng iba para makamit ang kanilang mga layunin. Sa kabilang banda, upang iligtas si Jang Doo-jin na nakakulong, pinili ni Jang Kyung-mo na ilahad ang lahat. Sinabi niya ang pangalan ng shell company na nakarehistro sa pangalan ni Jack Jang, na naglilinis ng kaso ng paglustay ng pondo para kay Jang Doo-jin. Binisita ni Jang Doo-jin si Jang Kyung-mo sa kulungan. Sa pag-uusap na ito, isiniwalat ni Jang Kyung-mo ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Ko Tae-seon maraming taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit niya pinatay si Ko Tae-seon ay dahil sa panggigipit mula kay Yang Hui. Noong panahong iyon, iniimbestigahan ni Ko Tae-seon ang pandaraya ng Kim Sun-deok Group upang protektahan ang ari-arian ng pamilya. Inihagis ni Yang Hui ang isang kahon ng sapat sa harap ni Jang Kyung-mo at sinabihan siyang gumawa ng paraan para patayin si Ko Tae-seon. Noong panahong iyon, si Jang Kyung-mo ay manugang pa lamang at walang kapangyarihan, kaya kailangan niyang sumunod. Ngunit hindi matanggap ni Jang Doo-jin ang paliwanag na ito. Nagalit siya at naramdaman na sinisisi ni Jang Kyung-mo ang kanyang ina. Umalis si Jang Doo-jin sa galit dahil palaging maganda ang pakikitungo ni Yang Hui sa kanya. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Jang Doo-jin. Kasabay nito, bumalik si Ko Hae-soo sa istasyon ng telebisyon at bumalik sa kanyang papel bilang news anchor. Lumahok siya sa evening news program ng gabing iyon at inilabas ang video na ibinigay ng isang hindi nagpakilalang source. Sa video, ipinakita ang pang-araw-araw na pananaliksik sa laboratorio. Diretsahang sinabi ni Ko Hae-soo na ang saklaw ng kanilang pananaliksik ay ang pagsubok sa tao na mahigpit na ipinagbabawal ng Estado. Kinukumpirma rin niya na ang lupain kung saan itinayo ang laboratorio ay ang templo na donasyon ni Yang Hui. Sa makatuwid, naghihinala si Ko Hae-soo na ang lihim na laboratorio ay may kaugnayan sa Kim Sun-deok Group. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Taera si Yang Hui at ibinigay sa kanya ang nasunog na pitaka ni Kyujin. Sinabing hindi ito pumunta sa ibang bansa kundi na-trap sa sunog sa templo. Kinabahan si Yang Hui. Patay na ba si Kyujin? Hindi nagbigay ng konklusyon si Taera, ngunit hinayaan siyang mag-imbestiga sa sarili niyang buhay. Pagkatapos panoorin ang broadcast ni Ko Hae-soo, hindi pa rin alam ni Jaehyun at Jang Doo-jin kung sino ang nagkalat ng video ng laboratorio. Kaya naman, pinilit nilang ipatawag si Ko Hae-soo para tanungin. Narinig ni Taera at nalaman niya, hindi magiging maganda para kay Ko Hae-soo ang dalawang ito, kaya agad niya itong binalita sa kanya. Ngunit huli na ang lahat, hindi pa nasasagot ni Ko Hae-soo ang tawag nang mawalan na siya ng malay. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Jang Doo-jin at hinarap ito, gustong iligtas si Ko Hae-soo. Kinagabihan, binigyan ni Taera si Jaehyun ng pampatulog. Pagkatapos, binuksan niya ang computer nito at nakita ang video ng aksidente sa motorsiklo na nakasave sa isang naka-encrypt na file. Kinabukasan, dinala ni Taera ang maikling video na ito at ang recording ng pag-uusap ni Jaehyun at Jang Doo-jin pagkatapos ng pagsabog kay Yaung-hyun. Dahil sa hindi maikakailan na ebidensya, napilitan si Yaung-hyun na tanggapin ang katotohanan na patay na si Kyujin. Nakita niyang nagiging baliw si Yaung-hyun, ngunit hindi nakaramdam ng sakit si Taera. Pagdating sa mga kasabwat na pumatay kay Kyujin, mayroon ding ambisyon si Yang Hui. Kung hindi lang inagaw ni Yang Hui si Kim Sun-deok at nakipagsabuatan kay Jaehyun, hindi sana namatay ng malagim si Kyujin. Labis siyang nakonsensya, kaya ibinigay niya kay Jang Doo-jin ang black account book ni Jaehyun. Sa araw ng inaugurasyon ni Jaehyun, pinuntahan ni Yang Hui si Jang Doo-jin at nilinaw na siya ang sanhi ng pagsabog sa templo. Ito rin ang pangalawang beses na gustong patayin ni Jang Doo-jin si Kyujin. Nakita niya na nabunyag na ang lahat, kaya hindi na siya natatakot. Pangulo na si Jaehyun at sa kanyang suporta, walang sinuman ang maglakas loob na galawin siya. Umiti pa nga si Jang Doo-jin na sinasabing ito ay isang leksyon para kay Yaung-hyun. Sa sobrang galit, pinulot niya ang mga piraso ng basag na bagay na nasa mesa at pinaslang si Jang Doo-jin. Hindi pa tapos ang paghihiganti ni Yaung-hyun. Pumunta siya sa backstage ng inaugurasyon ni Jaehyun. Nang akmang kukunin niya ang matalas na bagay para saksakin ito, naging alerto si Jaehyun. Natumba at nawala ng malay si Yang Hui. Malapit nang magsimula ang seremonya at walang oras si Jaehyun na makipagtalo sa kanya. Pagkatapos, walang pakialam niyang iginapos si Yaung-hyun, naghihintay na matapos ang seremonya bago niya ito harapin. Naghanda ng maayos si Jaehyun at masayang pumasok sa reception area. Ngunit tila kakaiba ang kapaligiran. Hanggang sa nakita niya ang malaking screen sa hall na ipinapakita ang eksena kanina kung saan inatake ni Jaehyun si Yaung-hyun at iginapos ito. Napako ang mukha ni Jaehyun sa kinatatayuan at pagkatapos ay lumitaw si Ko Hae-soo at Jang Doo-jin. Nagkamayan, nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa iligal na eksperimento sa tao na isinagawa ni Jaehyun sa pakikipagtulungan sa Kim Sun-deok Group at may eksena pa nga kung saan siya mismo ang gumagawa ng eksperimento kay Pilsung na humantong sa pagguho ng laboratorio
laboratorio. Ang tanging natitira ay ang iba't ibang kritisismo laban kay Jaehyun, kabilang ang pagtatago ng kabiguan sa mga eksperimento ng rider chimpanzee at ang sanhi ng pagsabog sa templo. Dumating na ang pulisya sa pinangyarihan upang arestuhin si Jaehyun. Sa sandaling ito, lumitaw si Taera at sinabing inosente ito. Tila siya lang ang naniniwala sa pagiging inosente ng kanyang asawa. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa hall. Ginamit ni Taera ang pagkakataong ito para dalhin si Jaehyun palayo. Ngunit ang pagtakas na ito ay bahagi rin ng plano nila ni Ko Hae-soo. Matapos makita silang umalis, bumalik si Ko Hae-soo sa lounge para asikasuhin si Yang Hyun, ngunit nauna na itong umalis. Sinabi ni Assistant Yeon-sul sa kanya na hindi nakita ng kanilang mga tao ang ihi ni Kyujin sa nawasak na templo. Nagpapatunay ito na buhay pa siya. Mabilis na nagmaneho si Jaehyun kasama si Taera para tumakas. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, diretsahang sinabi ni Taera na hindi siya nawala ng alaala at ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw ay lihim na pag-arte. Ngayong gabi, buo ang loob ni Taera. Gusto niyang patayin si Jaehyun at gusto rin niyang sirain ang Taera na nilikha nito. Pagkatapos sabihin iyon, inagaw ni Taera ang manibela at ipinadpad ang sasakyan sa ilog. Matapos iligtas ni Jaehyun si Taera mula sa tubig, nawalan siya ng malay. Nang magkamalay muli, kinokontrol na siya ng pulisya. Tinanong ni Jaehyun ang sitwasyon ni Taera, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Maging si Ko Hae-soo na nagbabalita sa GT ay sinabing hindi pa kasal si Presidente Jaehyun. Sobrang kakaiba ng lahat, hindi siya naniwala kaya personal siyang umuwi para tingnan. Ngunit walang bakas ni Taera at Ji-woo sa bahay. Maging sa malalaki at maliliit na larawan, tanging si Jaehyun lamang ang naroon. Halos mabaliw siya rito. Ang buhay ba ng tatlo sa kanila dati ay pawang maling ilusyon. Pagkatapos makulong ni Jaehyun, inapi siya ng lahat ng kanyang kaibigan. Minamaliit siya ng mga bilanggo dahil sa kanyang pagiging mapagkunwari at masama, palagi siyang minamasahe at sinisigawan. Nahatulan si Jaehyun ng kamatayan dahil sa maraming krimen, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Binisita ni Jang Do-jin si Jaehyun. Lubusan nang nawala ang boses niya. Sinabi ni Jang Do-jin sa kanya na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Yang Hee. Hindi niya alam kung saan ito tumakas. Tungkol naman sa asawa at anak na babae na palaging binabanggit ni Jaehyun, hindi pala sila umiiral. Sa labanan kay Kyujin, lubusan silang natalo. Si Kyujin ang huling nanalo at naging bagong presidente ng kumpanya. Nagulat si Jaehyun. Sa kanyang pagkakaalam, namatay na si Kyujin sa pagsabog sa laboratorio. Nakita ni Jaehyun sa balita na kinukuhanan ni Kyujin ng litrato ang kanyang katabing villa at plano pa nitong gamitin ang lugar na iyon bilang kanilang bagong tahanan. Ipinalabas din sa GC ang kanyang wedding photo. Malinaw na nakita ni Jaehyun na si Taera ang nobya. Paulit-ulit niyang sinabi na ang lahat ay ilusyon lamang, ngunit pinayuhan siya ni Jang Do-jin na isuko ang walang saysay na mga ilusyon. Humingi siya ng tulong dito bilang kapalit. Sumang-ayon si Jaehyun na akuin ang lahat ng kasalanan para kay Jang Do-jin. Ngunit, hindi nagtagal, lihim niyang itinago ang isang bote ng pestisidyo. Nang lumabas siya para magpahangin, ininom ni Jaehyun ang pestisidyo. Dahil sa matinding pananakit ng tiyan, dinala siya sa ospital. Sa sandaling hindi nagbabantay ang doktor, pinatulog ni Jaehyun ang doktor at nagbihis ng puting uniforme upang tumakas sa bilangguan. Sinundan siya ni Jang Do-jin sa labas. Dinala siya nito sa katabing villa bago bumaba ng sasakyan. Nagvideo si Jaehyun, inamin ang lahat ng kanyang krimen at ibinigay ito kay Jang Do-jin. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay upang hanapin si Taera. Ngunit nakita niya itong nasa bisig ni Kyujin. Pumasok si Jaehyun at binugbog ito. Paulit-ulit niyang sinabi kay Taera na siya ang asawa nito. Nang marinig ito, sinabi niya ang kanyang pangalan, itinanggi na siya si Taera. Nagalit si Jaehyun, iginiit niyang si Taera ang kanyang babae. Sa sandaling ito, nagising si Jaehyun sa dalampasigan. Sa huli, ang lahat ay ilusyon lamang. Sa kanyang pagkalito, nakita niya ang isang figura na papalapit sa kanya. Lumipat sa ibang eksena, natuklasan ni Jaehyun na bumalik na naman siya sa kulungan. Pagkatapos, dinala siya para bitayin. Sa kanyang mga naiwang gamit, nakita ni Jaehyun ang mga gawa ni Ji-woo. Agad siyang nagpupumiglas na nagpapatunay na hindi siya baliw. Ngunit wala ring silbi ang kanyang pagtutol. Patuloy na ginapos si Jaehyun ng lubid. Nang malapit na siyang masakal, muling nagising si Jaehyun sa dalampasigan. Muling lumapit sa kanya ang figura, nagbigay ng iniksyon at nawala ng malay si Jaehyun. Bago siya tuluyang nawala ng malay, hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang nangyayari. Ang totoo, sa sandaling ito, nakahiga siya sa operating table sa lihim na laboratorio. Ang mga kaganapang ito na tila totoo at tila hindi totoo na naranasan niya ay mga alaala na itinanim ni Kyujin. Ito ang kanyang huling parusa. Gusto nilang manatili siyang nabubuhay sa pagdurusa. Hinahanap si Taera at ang kanyang anak sa ilusyon na mundo na walang katapusan. Nang araw na iligtas ni Jaehyun si Taera, lumapit si Jang Do-jin sa kanya. Sa katunayan, sa isip ni Jaehyun, ang malabong figura na iyon ay si Jang Do-jin. Pinatulog niya si Jaehyun at pagkatapos ay nagtanim ng chip sa kanya. Dahil sa side effect ng chip, tumigil ang pagtibok ng puso ni Jaehyun sa loob ng 24 na oras na lumilikha ng isang peking pagkamatay upang malinlang ang investigasyon ng pulisya. Bago matapos ang 24 na oras,
kinuha na ni Taera ang bangkay ni Jaehyun. Si Kyujin ang nagtanim ng masakit na alaala sa kanya. Si Kyujin lang ang nakaligtas sa pagsabog sa laboratorio. Kalahati ng kanyang mukha ay nasira rin dahil dito. Noong panahong iyon, tumakas sina Kyujin, Sujung at Pyo Jaehyun patungo sa emergency exit. Si Sujung ang unang hindi nakayanan. Bago siya namatay, ibinigay niya ang surveillance video ng laboratorio kay Kyujin. Pilit na pinipigilan ni Kyujin ang sakit sa kanyang puso. Patuloy na tumatakbo palabas kasama si Pyo Jaehyun. Hindi inaasahan, paglabas niya, isinara ni Pyo Jaehyun ang pinto. Hiniling sa kanya ni Pyo Jaehyun na alagaan ng maayos ang kanyang kapatid na babae at tiyaking magbabayad si Jaehyun. Kaya, namatay si Pyo Jaehyun sa naglalagablab na apoy. Pagkatapos, nagvideo si Taera na humihingi ng paumanhin sa publiko. Bukod pa rito, tinanggap niya ang panayam ni Ko Hae-soo. Humingi ng paumanhin si Taera dahil hindi niya kayang ilantad ang tunay na mukha ni Jaehyun. Ngunit biktima rin siya. Tinaniman siya ni Jaehyun ng chip at kontrolado niya ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng chip na ito. Bukod pa rito, inamin din ni Taera na peke ang kanyang pagkakakilanlan. Mula ngayon, gusto niyang mamuhay sa kanyang dating pagkakakilanlan. Tila natapos na ang lahat. Nagpasya si Taera na dalhin ang kanyang anak sa ibang bansa para manirahan. Sasailalim siya sa operasyon para tanggalin ang chip sa ibang bansa. Bago umalis, niyakap ni Taera si Ko Hae-soo para magpaalam. Nagpasalamat sila sa isa't isa sa pagiging bahagi ng buhay ng bawat isa. Ang ina ni Kyujin ay hindi pa rin natutuklasan hanggang ngayon. Hindi na rin siya hinahanap ng pulisya. Sa sandaling ito, nagtatago si Yang Hui. Nagsisilbing volunteer sa templo, nakatanggap siya ng balita na natagpuan na si Kyujin. Agad siyang pumunta sa laboratorio at emosyonal na niyakap ang kanyang anak. Ngunit malamig siyang itinulak ng kanyang anak. Ang Kyujin ng nakaraan ay nawala na sa templo. Hindi niya matanggap na ang kanyang ina ay naging demonyo dahil lamang sa kanya. Hindi na makabalik sa dati ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Habang nag-uusap sila, nalaman ng ina ni Kyujin na buhay pa si Jaehyun. Biglang naging emosyonal siya. Sa pakikipagbuno sa kanyang anak, nabasag niya ang isang vial ng regent na naging sanhi ng pag-trigger ng sistema ng alarma. Nagising si Jaehyun, ngunit ang mag-ina ay nagtatalo pa rin, kaya hindi nila napansin na tahimik na itong bumangon. Hinawakan ni Jaehyun ang isang upuan at ipinukpok kay Kyujin. Natuklasan ni Yang Hui ang panganib ng mas maaga, kaya sinangga niya ang nakamamatay na atake para sa kanyang anak. Nasugatan siya sa kritikal na bahagi, kaya hindi nagtagal ay namatay siya sa bisig ni Kyujin. Samantala, tumakas si Jaehyun sa kaguluhan. Nagtungo siya agad sa katabing villa. Tinutulungan ni Ko Hae-soo si Taera na mag-impake ng mga gamit sa loob ng bahay nito. Biglang namatay ang ilaw at may dumaan na anino. Si Ko Hae-soo, na puno ng pagtataka at takot, ay lumapit upang tingnan. Tahimik na lumapit si Jaehyun sa likod niya. Sa sandaling natuklasan siya ni Ko Hae-soo, tinakpan nito ang kanyang bibig at nawalan siya ng malay. Nang dumating si Jang Do-jin para hanapin sila, wala si Ko Hae-soo at sa salamin ay may nakasulat na ibigay mo si Taera dito. Agad na pinuntahan ni Jang Do-jin si Kyujin upang magplano. Ngayon, si Jaehyun ay itinuturing ng patay sa sistema ng pulisya, kaya walang silbi ang pagtawag sa pulisya. Maaari lang nilang iligtas si Ko Hae-soo sa pamamagitan ni Taera. Ito ang huling paraan. Sa sandaling ito, nasa airport si Taera. Naghahanda ng umalis ng bansa nang dumating si Jang Do-jin upang hanapin siya. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon kay Taera. Nagmamadaling umalis si Taera sa airport at dali-dali siyang tumakbo patungo sa address na ibinigay ni Jaehyun. Hindi niya napansin na nagpadala na si Kyujin ng mensahe sa kanya. Nagpapaalala na huwag hanapin si Jaehyun, yon ay isang bitag. Nakita ni Taera sina Ko Hae-soo at Jaehyun sa gilid ng bangin. Nakatakip ang mukha ni Ko Hae-soo at nababalutan ng bomba ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, malapit nang mabaliw si Jaehyun. Alam ni Taera na malalim ang pagkabaliw ni Jaehyun sa kanya. Ang dalampasigang ito ang lugar kung saan niya ito unang iniligtas at ito rin ang lugar kung saan siya naging si Taera. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Taera upang tanggalin ang takip ng ulo ni Ko Hae-soo. Ngunit natuklasan niyang manikin lang pala ang nasa harap niya at hindi si Ko Hae-soo. Kasabay nito, nakita na ni Jang Do-jin si Ko Hae-soo at magkasama silang pumunta sa bangin. Agad na kinidnap ni Jaehyun si Taera at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Lumuhod si Ko Hae-soo at nakiusap na palayain si Taera. Ngunit kalmado lamang si Taera at sinabi pa na sunugin na rin siya. Alam niyang kung mamamatay si Jaehyun, hindi rin siya mabubuhay. Mas mabuti pang mamatay silang dalawa ng magkasama. Nagpakita ng kaunting kalungkutan ang mukha ni Jaehyun. Kung papatayin niya si Taera, kamumuhian siya ng kanyang anak habang buhay. Gustong-gusto niyang malaman kung masama ba siya sa puso ni Taera. Hindi pa nakakasagot si Taera nang humingi na ito ng tawad. Humingi siya ng tawad dahil sa loob ng maraming taon, ngayon lang niya napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng kontrol. Gusto lang niyang maging masaya si Taera. Gusto rin niyang makita ito sa malapitan, sa huling pagkakataon. Habang nagsasalita, dahan-dahang umatras si Jaehyun. Sa sandaling lumingon si Jaehyun, nahulog na siya sa dagat. Bago pa man makareact si Taera, bumalik na sa tahimik na estado ang dagat. Makalipas ang ilang taon, naging normal na ang buhay ni Taera sa ibang bansa. Naalis na ang kanyang chip at unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan.
Tila nagdaan na ang lahat. Nang araw na iyon, dumating si Kyujin. Bumalik na sa normal ang kanyang mukha. Malapit silang nagbaliktanaw sa nakaraan. Inayos ni Taera ang isang silid para kay Kyujin upang magpahinga. Pagkaalis niya, biglang nagbago ang mga mata ni Kyujin na para bang naging ibang tao. Naalala ni Taera na hindi pa niya naibibigay ang tuwalya kay Kyujin. Nang bumalik siya upang ibigay ito sa kanya, hindi niya sinasadyang nakita si Kyujin na hubad ang kanyang kamiseta. Ang kanyang likod ay puno ng mga peklat na katulad ng kay Jaehyun, at ang mukha sa salamin ay naging si Jaehyun din. Dito nagtatapos ang pelikula. Hanggang dito na lang tayo sa araw na ito. Pindutin ang like at mag-iwan ng komento. Sundan ang channel para sa mga natatanging review ng pelikula. Mag-check-in araw-araw sa tamang oras. Ang mga ngiti ay palaging mananatili sa labi sa buong araw. Paalam!